Isang batang lalaki ang ipinanganak na bulag na may peklat ng bayani na nakaukit sa kanyang katawan. Sinabihan siyang hindi na niya makikita ang mundo, kaya nagpasya siyang gumamit ng mahika upang lumikha ng sarili niyang mga mata. Habang sinusubukan ang maliliit na bagay gamit ang kanyang mahika, napagtanto niya na kaya niyang pag-iba-ibahin ang mga pulang mansanas mula sa mga berdeng mansanas nang hindi nakikita ang mga ito. Pagkatapos ay gumamit siya ng mahika upang bakasin ang tinte sa mga libro at unti-unting nagsimulang maunawaan ang mga larawan. Mas lalo pa siyang sumulong, kalaunan ay natuto kung paano baguhin ang kulay at hugis ng tubig, hindi para sa pagsasanay, kundi para matutunan kung paano talaga gumagana ang mundo. Kalaunan, naabot niya ang punto kung saan maaari na niyang hubugin ang tubig bilang mga hayop na gumagalaw at lumilipad ng mag-isa. Ang problema ay kalaunan ay nalampasan niya ang lahat ng nagtuturo sa kanya, at ang tanging taong natitira na maaaring gumabay sa kanya ay isang maharlikang sorcerer na hindi man lang niya pinapayagang makilala. Nagsisimula ang kwento habang ang isang batang lalaki na nagngangalang Conan ay nagtataka kung ano ang ibig sabihin ng makakita. Sinabi sa kanya ng lahat na ang kanyang mga mata ay hindi nakakakita, kaya nagtataka siya kung ano ang ibig sabihin nito. Buong buhay ni Conan ay bulag siya, kaya ipinaliwanag ng kanyang ama na ang kakayahang makakita ay ang kakayahang makaramdam ng mga kulay at hugis. Tungkol naman kay Conan, makikita sa kanyang mga mata ang peklat ng bayani na iniwan ng banal na kabalyero na nagngangalang Chester. Sinabi ng ama ni Conan na ito ay isang bagay na dapat ipagmalaki, kaya sumang-ayon si Conan at tinanggap ang kahulugan sa likod ng mga salita ng kanyang ama. Hindi maiwasang maawa sa kanya ang ilang mga katulong, ngunit hindi maintindihan ni Conan kung bakit. Hindi pa niya nalaman ang anumang naiiba, kaya hindi niya alam kung bakit sila maaawa sa kanya dahil hindi siya makakita. Isang araw, dinala si Conan upang makipagkita sa isang taong nagngangalang Miss Jennifer, at napaisip siya kung kailangan ba talaga niyang mag-aral ng mahika. Sinabihan siya na sayang ang hindi pag-aaral dahil si Conan ay ipinanganak na may watercrest. Ang kakayahang gumamit ng mahika ay isang napaka-espesyal na bagay, kaya gusto nilang lubos na mapakinabangan ito ni Conan. Sa kabilang banda, si Conan ay hindi gaanong optimistiko dahil kahit na natuto na siya ng mahika, hindi pa rin siya makakapunta kahit saan nang walang tulong ng isang tao. Nakipagkita si Conan kay Jennifer, at ipinakilala nito ang kanyang sarili bilang kanyang guro sa mahika bago simulan ang kanilang unang aralin. Inutusan niya si Conan na bigkasan ang salitang Auri, at humanga siya nang magawa nitong gamitin ang spell sa unang subok pa lamang. Napaisip si Conan kung anong klaseng mahika ang ginagamit niya, kaya ipinaliwanag ni Jennifer na ito ay mahika ng tubig. Sa kasamaang palad, hindi makita ni Conan ang sarili niyang mga gawa, kaya inilarawan ito ni Jennifer sa kanya ng detalyado. Ang spell ay tinatawag na Auri, at pinapayagan siyang gumawa ng tubig gamit ang mahika. Sinabi niya na ang tubig ay kristal na linaw, at kasing laki ito ng isang eyeball. Ang pagbanggit pa lamang ng mga mata ay nagpapaisip kay Conan tungkol sa sarili niyang mga mata, kaya humingi ng tawad si Jennifer. Natatakot siya na baka nagalit si Conan, ngunit kabaligtaran ang nangyari. Ang mga salita niya ay nagbigay inspirasyon kay Conan nang makakuha siya ng ideya. Kung mas gagaling siya sa paggamit ng mahika, maaaring makagawa siya ng mga mata para sa kanyang sarili. Nakahanap si Conan ng bagong pag-asa sa ideyang ito, kaya nagpasya siyang gawing layunin sa buhay ang gumawa ng sarili niyang mga mata gamit ang mahika. Dahil sa bagong pananaw sa buhay, natuklasan ni Conan na mas interesado siya sa mga bagay-bagay kaysa dati. Kahit ang sandwich na ito na kinakain niya ay mas kawili-wili. Hindi niya ito naisip noon, ngunit ngayon ay hindi niya maiwasang magtaka kung ano ang nasa loob. Dahil sa pag-asang ito para sa isang mas magandang buhay, nakakakita si Conan ng mas maraming kahulugan sa lahat ng bagay. Lahat ay talagang nakakaintriga sa kanya ngayon, at gusto niyang malaman ang lahat tungkol sa mundo sa kanyang paligid. Nagtataka si Conan kung ano ang parang damo sa kanyang sandwich, kaya ipinaliwanag ng kanyang katulong na ito ay litsugas. Ang maanghang na bagay ay mustasa, at ang matamis na bahagi ay isang plum. Maging ang katulong ay nasisiyahan dito dahil ang bagong interes ni Conan sa pagkain ay nagpapasaya sa kanya na magluto. Sinabi ni Conan na marami siyang naaamoy na iba't ibang bagay, at nakita natin na nadala ang kanyang katulong. Inulit niya na ang pagluluto ay talagang nakakatuwa ngayon, kaya naman gumawa siya ng ilang putahe para kay Conan.
Pagkatapos, tumungo si Conan sa isa pang aralin. Ipinaliwanag niya na gusto niyang marinig ang kwento tungkol sa Holy Knight Chester, ngunit nagulat ang guro. Hindi niya alam kung magandang ideya iyon, ngunit tiniyak sa kanya ng katulong ni Conan na handa na siya. Gusto ni Miss Florine na sabihin niya sa kanya kung ang kwento ay magiging sobra na para sa kanya, ngunit sinabihan siya ni Conan na huwag mag-alala. Uhaw siya sa lahat ng uri ng kaalaman ngayon, at gusto niyang matuto hanggat maaari. Ipinaliwanag ni Florine na noong unang panahon ay nagkaroon ng digmaan sa pagitan ng mga bayani ng mundo at ng Demon Lord. Si Chester ang bayani ng bansang ito, at kalaunan ay siya ang tumalo sa Demon Lord. Sa kasamaang palad, pinagbayaran niya ang halaga nito, dahil nawalan siya ng isang braso at isang binti sa labanan. Simula noong digmaang iyon, paminsan-minsan ang mga inapo ni Chester ay ipinapanganak na may nawawalang bagay. Ipinanganak sila ng walang braso or binti, sa kaso ni Conan, ipinanganak siyang walang paningin. Tinatawag ng mga tao ang mga batang ito na reinkarnasyon ng bayani or peklat ng bayani. Habang nagsasagawa muli ng mahika si Conan, naisip niya kung paano siya isa sa mga reinkarnasyon ng bayani. Gayunpaman, hindi niya hinayaan na tukuyin siya nito, dahil siya pa rin ang kanyang sarili, at ang mahika na ito na ginagamit niya ay ang kanyang sariling mahiwagang kapangyarihan. Maayos ang pagsasanay ni Conan, dahil mas mahusay na niyang nakontrol ang tubig ngayon. Nagawa niyang hatiin ang isa sa mga orb ng tubig, at sinabi sa kanya ng katulong na hinati niya ang mga ito sa perpektong pantay na hugis. Nagiging mas kumpiyansa si Conan sa bawat pagsasanay, at muli siyang nangako na lilikha ng mga bagong bagay gamit ang mahika balang araw. Hindi hinahayaan ni Conan na may pumihil sa kanya, ngunit ang paggamit ng mahika ay nakakapagod. Walang humpay siyang nagsasanay simula nang magsimula siya, at sa wakas ay sumuko na ang kanyang katawan. Sinabi ni Conan na kailangan niya ng higit pa. Kaya ipinapalagay ni Ira na ang ibig niyang sabihin ay kailangan niya ng mas maraming pagmamahal mula sa kanya. Pinasasalamatan niya ang sarili sa pagbibigay sa kanya ng walang hanggang pagmamahal dahil nakatulong ito sa kanya sa pagsasanay. Mabilis naman siyang itinuwid ni Conan, dahil ang talagang kailangan niya ay mas maraming kaalaman at tibay. Iyon ang kailangan para sa malakas na mahika, at mas determinado si Conan kaysa dati. Pinaalalahanan siya ni Ira na 7 taong gulang pa lamang siya, kaya lalakas pa siya, ngunit ayaw mag-aksaya ng oras ni Conan. Hindi katanggap-tanggap ang pagkawala ng malay sa paggamit ng pangunahing mahika, kaya dapat siyang mag-aral. Nakaisip si Ira ng magandang ideya at sinabing dapat niyang dagdagan ang kanyang kinakain upang magkaroon ng mas maraming enerhiya. Gayunpaman, ang paggawa nito ng masyadong mabilis ay maaaring magdulot ng mga problema, kaya gagawin nila ito ng paunti-unti. Nagustuhan ni Conan ang ideya, kaya sinabi niyang gusto rin niyang palakasin ang kanyang mga kalamnan. Sa kasamaang palad, hindi siya magaling tumakbo or maglakad, kaya iminungkahi ni Ira na mag-ensayo na lang siya ng espada. Nagustuhan din ni Conan ang ideyang ito, kaya nagmadali si Ira para hanapin ang pinakamahusay na swordsman na magtuturo sa kanya. Bago siya umalis, nagpasalamat si Conan sa pagtulong sa kanya ng husto, at nagpasalamat din siya bilang kapalit ng papuri. Maya-maya, nakita natin na sinimulan na ni Conan ang kanyang pagsasanay sa paggamit ng espada. Ang kanyang instructor ay nagngangalang Orlando, at sinabihan niya si Conan na bigyang pansin ang mga kalamnan sa kanyang mga braso at balikat. Napakadetalyado ni Orlando sa kanyang aralin, at inutusan niya si Conan na mag-ugoy pababa ayon sa pagkakasunod-sunod ng mga balikat, siko, at pulso. Sa kalaunan, dumating si Jennifer para sa kanyang susunod na aralin. Kaya, nagpasalamat si Conan kay Master Orlando. Nagulat si Jennifer nang makitang natututo si Conan ng pag-swing ng espada, kaya ipinaliwanag niya na ginagawa niya ito upang makatulong na mapabuti ang kanyang mahika. Kailangan niya ng mas maraming kaalaman at tibay, kaya ang pagkakaroon ng mas maaasahang katawan ay lubos na makikinabang sa kanya. Lubos na hindi makapaniwala si Jennifer dahil malaki na talaga ang ipinagbago ni Conan simula nang una silang magkita ilang araw pa lamang ang nakalipas. Sinabi sa kanya ni Jennifer na maaari siyang magpahinga sandali bago sila magsimula, ngunit sabik na si Conan na magsimula. Nagpasya si Jennifer na pag-usapan muli nila ang Auri spell mula sa huling aralin. Kaya, sinabi niya sa kanya na maaari na siyang magsimula sa kung ano ang naaalala niya.
Sinabi niya na ayos lang kung nakalimutan niya kung paano ito gawin, at nagulat siya nang ipakita ni Conan ang kanyang napakalaking pag-unlad. Nagawa niyang magpatawag ng ilang orb ng sabay-sabay, at nawala nang masabi si Jennifer. Kaunting spell lang ang itinuro niya sa kanya, kaya hindi siya makapaniwala na na-master na ni Conan ang ganito karami ng mag-isa. Nakakatakot ang ganitong uri ng pag-unlad, ngunit ang mas nakakagulat pa ay hindi man lang napagtanto ni Conan kung gaano ito kahanga-hanga. Sa ibang lugar, isang babae na nagngangalang Marika ang sinabihan na handa na ang kanyang karwahe. Hiniling ni Marika na sana ay hindi na lang siya umalis, kaya napaisip ang kanyang katulong kung talagang ayaw na ba niya sa ideya ng pagbisita sa kanyang fiancé. Itinuro ni Marika na malamang na ganoon din ang nararamdaman ni Conan dahil palagi itong mukhang malungkot tuwing nagkikita sila. Sa kasamaang palad, walang ibang pagpipilian si Marika kundi ang pumunta dahil ang hari ang nagdesisyon nito. Habang binibisita niya si Conan, naiisip ni Marika kung paano ipinanganak si Conan kasama ang hero scar. Dahil dito, isa siyang napakahalagang tao sa kaharian. Kaya ang kanilang kasal sa politika ay bahagi ng kanyang obligasyon bilang maharlika. Sa kasamaang palad, walang gaanong magagandang alaala si Marika na kasama si Conan dahil palagi siyang malungkot. Tatanungin siya nito kung ano ang gusto nitong laruin, ngunit sasabihin nitong ayaw niyang maglaro ng kahit ano. Ipinaliwanag niya rito na wala siyang magagawa or makakapunta kahit saan ng mag-isa, kaya wala siyang gustong gawin. Hindi kayang marinig ito ni Marika, at hindi niya inaasahan na makikita pa niya ang ganitong malungkot na mukha habang buhay. Gayunpaman, pagdating niya, nagulat si Marika matapos salubungin ng mas masayang si Conan at inisip niya kung ano ang nagbago. Kaya, isiniwalat ni Conan na umibig na siya sa Mahika. Hindi nag-aksaya ng oras si Conan habang ipinapakita niya sa kanya ang kaya niyang gawin, at namangha siya sa magagandang bilog ng tubig na nagagawa niya. Ginawang magandang bahaghari ni Conan ang tubig, at naglaan siya ng ilang sandali para humingi ng tawad kay Marika. Alam niyang mahirap para sa kanya ang makasama siya, kaya humingi siya ng paumanhin sa pagpapabeya sa kanya sa pagiging malungkot sa paligid niya. Inisip ni Conan kung gusto ba niyang marinig ang mga kwentong ikukwento niya tungkol sa kanyang pag-unlad, at hindi makapaniwala si Marika. Ibang-iba na ang pagkatao ni Conan, at hindi niya alam na kaya pala nitong magpakita ng ganitong kasayahang mukha. Tinanggap niya ang imbitasyon nito, kaya magkasama silang gumugol ng buong araw. Habang pauwi, naisip ni Marika kung gaano siya kasaya. Samantala, iniisip ni Conan kung paano niya hindi kailanman inalok ang kamay niya kay Marika ng ganoon noon. Itinuro ni Ira na ito ay dahil isa itong maginoo. Kaya nagpa siya si Conan na matuto patungkol dito. Humarap siya kay Miss Florine at hiniling na turuan siya nito kung paano kumilos kapag kasama si Princess Marika. Nasisiyahan siyang gumugol ng oras kasama ito, kaya gusto niyang maging isang maginoong karapat-dapat sa kanya. Nang gabing iyon, hindi makalimutan ni Jennifer ang nakita niya kay Conan. Nakagawa siya ng 7 magagandang bola ng tubig ng sabay-sabay, at kahit siya ay hindi niya magawa iyon. Naperpekto na ni Conan ang elementary magic, at napakabilis niyang natututo para makasabay dito. Wala na siyang maituturo pa rito, kaya nagpa siya siyang kailangan na nilang lumipat sa intermediate magic. Pinigilan ni Jennifer ang sarili, dahil maaaring magdulot ito ng labis na paghihirap kay Conan. Dapat sana ay isang magandang trabaho ito kung saan malaki ang binabayaran niya para magturo ng elementary magic sa isang bata, ngunit iba na ang nangyayari. Mabilis na umuunlad si Conan, at hindi siya nagpapakita ng mga senyales ng paghinto. Ang problema ay kahit na maginhawa ang Mahika, maaari rin itong maging mapanganib. Dahil dito, napagpasyahan ni Jennifer na masyadong maaga para matuto ang 7 taong gulang na lalaking ito ng sopistikadong Mahika. Gayunpaman, masyadong maaga rin para sumuko, kaya determinado si Jennifer na mahanap ang pinakamahusay na paraan upang turuan siya. Bukod pa riyan, sinabi ni Jennifer na hindi siya maaaring sumuko dito dahil mayroon siyang mga bayarin na dapat bayaran. Kinabukasan, sinabi niya kay Conan na may susubukan silang kakaiba ngayon. Handa nang magsimula si Conan, at hindi niya tinanggihan ang kahilingan nito. Ipinahayag niya na ang pakikinig sa mungkahi nito gamit ang magandang boses nito ay nagpaparamdam sa kanya na tatanggapin niya ang anumang sasabihin nito.
Ang alindog ni Conan ay talagang kakaiba ngayon dahil sa itinuro sa kanya ni Florin, kaya hindi makapaniwala si Jennifer na mas lalo pa siyang nagbago. Nagsimula si Jennifer ng isang bagong aral sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na ang Auri spell na ginagamit ni Conan ay lumilikha lamang ng tubig. Gayunpaman, kung ang spell na ito ay hahatiin sa iba't ibang uri ng mahika na ginagamit, mas mauunawaan ito ni Conan. Ang Auri spell ay maaaring paghiwalayin sa paggawa ng tubig, pagkatapos ay pagpapalutang nito, at pagkatapos ay pagpapanatili ng hugis ng bola nito. Kung hahatiin pa nila ito, makikita nila na marami pang bagay na maaaring kontrolin. Ito ay ang temperatura, lagkit, komposisyon, kulay, hugis, amoy, at lasa nito. Binigyan siya ni Jennifer ng isang demonstrasyon sa pamamagitan ng pagbuo ng dalawang orb at pagsasabi kay Conan na hawakan ang mga ito. Ginawa ito ni Conan, at agad niyang napansin na ang isa sa kanila ay malamig at ang isa ay mainit. Pagkatapos ay sinabi ni Jennifer na ang mga mahiwagang pagbabago ay nagdaragdag ng karakter sa mahika, ngunit hindi maintindihan ni Conan ang ibig niyang sabihin. Ipinaliwanag ni Jennifer na ang karakter ang siyang tumutukoy at nagpapaiba sa bawat sorcerer at sa kanilang mga talento. Sa pamamagitan ng paggawa ng mga pagbabago sa kanilang mahika, ang isang sorcerer ay maaaring lumikha ng mga orihinal na uri ng mahika na kakaiba sa kanila. Naiintindihan na ngayon ni Conan dahil napagtanto niya na maaari niyang baguhin ang mga pinong detalye ng kanyang mahika at isama ang kanyang sariling mga katangian dito. Ginamit muli ni Conan ang Auri, ngunit sa pagkakataong ito ay gumawa siya ng ibang bagay. Pinainom niya si Ira ng tubig, at namangha siya nang malaman na mayroon itong lasa ng isang plum. Talagang humanga siya, ngunit takot na takot si Jennifer. Nagpuyat siya buong gabi para makabuo ng aralin sa pagbabago ng mahika na ito, ngunit nagawa ito ni Conan sa loob ng ilang segundo. Sinabi ni Conan na hindi ito madali, ngunit ipinangako niya sa kanyang guro na matututo siyang gawin ang lahat ng mga pagbabago sa lalong madaling panahon. Nang gabing iyon, nakita natin na walang humpay na nag-aaral si Conan, at nagsasanay pa nga siya sa kama. Iniisip niya kung paano niya malalaman ang hugis at amoy ng mga bagay, ngunit hindi niya alam ang mga kulay dahil hindi siya makakakita ng hindi niya nagagawa iyon. Alam ni Conan na hindi siya makakalikha ng mga mahiwagang pagbabago, at tiyak na hindi rin siya makakalikha ng mga mata. Gayunpaman, tiniyak ni Conan sa kanyang sarili na makakaisip siya ng paraan dahil desperadong gusto niyang makita ang lahat ng iniaalok ng mundo. Pagkalipas ng ilang sandali, hiniling ni Ira kay Conan na gumawa ng tubig para makapagtimpla ito ng tsaa para sa kanya. Ginamit ni Conan ang Auri para lumikha ng isa pang globo, at inilipat niya ito sa kanya tulad ng dati. Gayunpaman, habang ang tubig ay papunta sa kanya, napabuntong hininga si Conan sa hindi makapaniwala. Nagtaka si Ira kung may mali, kaya ipinahayag ni Conan na sa tingin niya ay may nakita lang siya. Hindi makapaniwala si Ira na nakakita siya, kaya sinabi niya na kung nagbibiro lang siya, parurusahan niya ito. Sinabi ni Conan na hindi rin siya sigurado tungkol dito, at teknikal na hindi niya talaga nakita. Hiniling ni Ira na tumigil na siya sa pantry trip, kaya ipinaliwanag ni Conan ang eksaktong nangyari. Wala naman talagang nakita ang kanyang mga mata, pero pakiramdam niya ay nakakita siya ng mga kulay gamit ang kanyang mahika. Parang naramdaman niya ang hitsura ng mga bagay-bagay, pero hindi niya talaga maipaliwanag. Pagkatapos ay itinaas ni Conan ang isang mansanas, at napaisip siya kung pula ba ito. Berde pala talaga ang mansanas, kaya kumuha si Conan ng isa pa, at tama ang hula niya sa pagkakataong ito. Namangha si Ira dahil nangangahulugan ito na nararamdaman ni Conan ang kanilang mga kulay. At ang tanging problema ay hindi pa tumutugma sa kanya ang mga pangalan ng mga kulay. Mauunawaan ito dahil hindi pa ito nakikita ni Conan noon. Kaya kailangan lang niyang matutunang iugnay ang mga salita sa mga bagay na natutukoy niya. Ngayon, naisip ni Ira na dapat nilang subukan ang kanyang bagong kakayahan, kaya inutusan niya itong bilangin kung ilang mansanas ang mayroon. Nagbilang si Conan ng 3 pulang mansanas at 2 berdeng mansana, kaya naman muling namangha si Ira. Talagang nakakakita siya ng mga bagay gamit ang kanyang mahika, at parang isang uri ng himala. Kalaunan, nagulat ang ama ni Conan nang malaman niyang nakakakita pala si Conan ng mga kulay. Ipinaliwanag ni Ira na nasa maliit na saklaw lamang ito, ngunit tila nakikilala na ni Conan ang mga kulay ngayon.
Mas malapit ang isang bagay, mas malinaw ito, at masasabi rin niya ang kulay kapag hinawakan niya ang mga ito. Magagamit pa nga ito ni Conan sa mga libro sa pamamagitan ng pagbabaybay sa tinta upang makilala ang mga kulay sa mga larawan. Hindi pa siya natutong magbasa ng mga letra, ngunit nakabasa na siya ng ilang mga librong may larawan at encyclopedia. Hangang-hanga si Carlsen sa pag-unlad ni Conan, kaya sinabi niya na dapat bumalik si Ira sa pangunahing bahay. Ang trabaho ni Ira ay bantayan si Conan dahil kailangan niyang alagaan palagi dahil sa kanyang kondisyon, ngunit tila hindi na niya iyon kailangan. Tinanggihan ni Ira ang alok at itinuro niya na maraming pagbabago ang sinusubukan ni Conan ngayon. Araw-araw ay isang pakikibaka para sa kanya, at ang pagbabago ng kanyang kapaligiran ay maaaring makahadlang sa kanya sa pagkamit ng kanyang mga layunin. Iyon ang huling bagay na gusto niya. Kaya, nagpa siya si Ira na manatili sa kanyang tabi. Humingi ng paumanhin si Carlsen sa paglalagay ng malaking responsibilidad sa kanya, ngunit mahal ni Ira ang kanyang trabaho at talagang nasisiyahan siya sa malaking sweldo. Hindi na maaaring maging mas masaya si Carlsen, at itinuro niya na ang pagiging masayahin ni Ira ay tiyak na may magandang epekto kay Conan. Nagpapasalamat si Ira sa mga magagandang salita, ngunit sinabi niya na sa halip na isang papuri, gusto niya talaga ng pagtaas ng sweldo. Kalaunan, nagulat si Ira nang gustong mag-eksperimento pa si Conan. Ipinaliwanag ni Conan na malapit nang dumating si Jennifer, kaya gusto niya itong sorpresahin ng isang bagay. Pagkatapos ay ginamit ni Conan ang Auri, ngunit sa pagkakataong ito ay kinulayan niya ng pula ang tubig. Ipinaliwanag niya na kapag pinalaki niya ang mga orb, mas madarama niya ang kulay. Nang sandaling iyon, dumating ang ina ni Conan matapos marinig na nakakakita siya ng mga kulay gamit ang mahika. Pinuri ni Conan ang kanyang ina na parang isang napakagalang na ginoo na kanyang natututunan, ngunit nawala siya sa focus. Natapos ang kanyang spell, at tinabyunan nito sina Conan at Ira ng pulang tubig. Muling kinausap ni Conan ang kanyang ina, ngunit mukhang nababalot ito ng dugo, at takot na takot ang kanyang ina. Hindi maintindihan ni Conan kung bakit sumigaw ang kanyang ina ngayon, kaya kailangang ipaliwanag ni Ira na ang pula ay kulay din ng dugo ng tao. Galit na galit sa kanila si Carlsen, kaya sinabi niyang grounded si Conan at babawasan ang sweldo ni Ira. Sumunod ang ganap na kaguluhan, at nakita natin na malapit lang si Jennifer. Nagulat siya dahil patuloy lang sa pagsulong si Conan at lalo siyang nagiging nakakatakot araw-araw. Iniisip ni Jennifer kung hanggang saan siya makakarating, at naisip niya na maaaring makuha pa niya ang pinakamataas na karangalan sa mundong ito. Napakabihirang makamit ang titulong ito, ngunit naniniwala si Jennifer na maaari siyang maging isang Cerulean Sorcerer. Pagkalipas ng 2 taon, nakita natin na si Conan ay 9 na taong gulang na. Napagpasyahan ni Carlsen na kailangan nilang simulan ang pag-iisip tungkol sa pag-aaral ni Conan, at nakita natin na naghahanap siya ng isang akademya. Kalaunan, sinabi ni Carlsen sa kapatid ni Conan na nagngangalang Ryuta na iniisip niya ang pagpapadala kay Conan sa paaralan para sa mga maharlikang noble. Nag-aalala si Ryuta, dahil hindi pa nakakalabas ng mansyon si Conan. Sigurado si Carlsen na matatakot si Conan sa mga estranghero sa labas ng mundo, kaya gusto niyang samahan ni Ryuta ang kanyang kapatid. Gayunpaman, talagang nag-aalala si Ryuta dahil sa isang masamang alaala na mayroon siya. Ilang taon na ang nakalilipas, natakot si Conan na lumabas at maglaro, kaya tiniyak sa kanya ni Ryuta na magiging maayos siya. Nangako siyang hahawakan ang kamay ni Conan para tulungan siya, ngunit nadulas si Conan. Nawala ang hawak ni Ryuta sa kanyang kapatid, at hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili sa pagpapabeya kay Conan. Sabik siyang tabyusin ang sarili, kaya nangako siya sa kanyang ama na paprotektahan niya si Conan anuman ang mangyari. Tungkol naman kay Conan, ipinaliwanag niya kay Ira na nag-aaral siya ng hydromancy. Para magawa ito, kailangan mong maglagay ng tubig sa isang lalagyan na pinoproseso gamit ang mga supernatural na kapangyarihan. Nagbibigay daan ito sa gumagamit na manghula gamit ito or maghanap ng mga nawawalang bagay. Iniisip ni Ira kung maaari ba nilang hanapin ang kabataan at kagandahan na nawala sa kanya sa mga nakalipas na taon. Ngunit isa lamang itong senyales para kay Conan na gamitin ang kanyang alindog. Ipinakita niya kung gaano kalaki ang kanyang nagawang pag-unlad habang sinasabi niya kay Ira na huwag mag-alala dahil bata pa ito at nasa kalagitnaan ng kanyang kabataan.
Iniisip niya kung magagamit ba nila ito para makahanap ng mapapangasawa niya. Ngunit sinabi ng Maginoo na si Conan na may mga lalaking mag-aasikaso sa kanya. Habang may isa pang klase si Conan kasama si Miss Florine, hindi niya maiwasang isipin kung gaano nakalaki ang naging pag-unlad nito. Tinuruan siya nito ng magandang asal bilang isang marangal na Ginoo, at ngayon ay nagsasalita na ito ng may kumpiyansa. Ang tanging inaalala niya ay baka makita siyang medyo mababaw, at hindi rin naman napapaganda ni Conan ang mga bagay-bagay habang pinupuri niya ang kanyang guro. Gayunpaman, nakahinga siya ng maluwag dahil kumpara sa kung gaano siya nalulumbay 2 taon na ang nakalilipas, mas naging sweet si Conan. Pagkatapos, isinama ni Ira si Conan para bisitahin ang kanyang ama. Gayunpaman, napakalamig sa labas, kaya ginamit ni Conan ang Auri para gumawa ng ilang mainit na orb ng tubig. Ang init ng mga ito ay talagang nakakagaan ng loob, at namangha si Ira sa kung gaano kalambot ang mga ito. Ipinaliwanag ni Conan na binalutan niya ng napakalambot at stretchy membrane ang tubig, kaya halos parang unan ang mga orb. Sinabi niya na prototype pa lang ito, ngunit sinabi ni Ira na gusto na niya ng kama na gawa sa mga bagay na ito. Hindi maiwasan ni Conan na magtaka kung bakit gustong makita siya ng kanyang ama, at natatakot siyang baka may nagawa itong masama. Itinuro ni Ira na walang ginawang mali si Conan kamakailan dahil natuto siya ng leksyon mula sa insidente ng Sea of Blood 2 taon na ang nakalilipas. Pagdating nila, sinalubong si Conan ng kanyang kapatid. Inisip ni Ryuta kung gusto ba ni Conan na gabayan siya gamit ang kanyang kamay, ngunit tumanggi si Conan. Nararamdaman na niya ng maayos ang kanyang paligid ngayon, kaya hindi na niya kailangan ng tulong. Hindi maiwasan ni Ryuta na isipin kung paano siya palaging kailangan ng kanyang kapatid, at naramdaman ni Conan na may mali. Sabi ni Ryuta, wala lang iyon, at humanga lang siya sa nagagawa ni Conan sa mahika. Nang makipagkita si Conan sa kanyang mga magulang, sinabi ni Carlsen na may mahalaga silang sasabihin sa kanya. Ipinaalam sa kanila ni Florine na natapos na ni Conan ang mga sakop sa paaralan para sa mga batang maharlika. Malayo na ang narating niya sa homeschooling, ngunit iniisip nila kung interesado ba si Conan na pumasok sa mismong paaralan. Agad na sinabi ni Conan na hindi siya interesado dahil ayaw niyang manggulo sa kahit sino sa paligid niya. Bukod doon, may isang bagay siyang napagpasyahan niyang unahin kaysa sa pag-aaral. Sinabi ni Carlsen na noon pa man ay naniniwala siyang dapat gawin ni Conan ang nais ng kanyang puso, ngunit may problema. Ang mga batang maharlika ay obligado na pumasok sa paaralan. Kaya inayos ni Carlsen na mag-aral si Conan sa paaralan para sa mga maharlika. Gayunpaman, sumang-ayon si Carlsen na hindi na kinakailangan na pumunta si Conan, at mayroon pa siyang espesyal na pahintulot mula sa hari na hindi pumasok. Iniwan ni Carlsen ang desisyon kay Conan, ngunit nagbabala siya na may iba pang mga bagay na kailangan niyang isaalang-alang. Inakala ni Conan na ang tinutukoy niya ay kung paano niya ginagastos ang kanyang allowance, ngunit hindi iyon ang nangyari. Nagsimula silang magtalo tungkol sa hindi pagkakaunawaan na ito dahil iniisip ni Conan na nagagalit sa kanya ang kanyang ama. Ipinapalagay niya na galit pa rin si Carlsen dahil ginawa niyang dagat ng dugo ang kanilang hardin, ngunit nakalimutan na iyon ni Carlsen. Gayunpaman, naalala niya ito, kaya sinabi niyang si Conan ay grounded na naman. Pagkatapos nilang magayos, ipinaliwanag ni Carlsen na ang talagang kailangang isipin ni Conan ay kung paano makakaapekto ang kanyang desisyon kay Murayka. Ang mga hindi tumutupad sa kanilang mga marangal na obligasyon ay nasa kawalan sa mataas na lipunan. Dahil sa desisyon ni Conan na huwag mag-aral, maaaring tingnan si Murayka sa negatibong paraan kapag sila ay nagpakasal. Iyon ang huling bagay na gusto ni Conan, kaya nagpasya siyang mag-aral. Itinuro ni Carlsen na hindi niya hinihiling kay Conan na mag-aral ng maraming taon dahil kailangan lang niyang kumuha ng mga pagsusulit sa promosyon. Walang ideya si Conan kung ano ang mga iyon, kaya ipinaliwanag ni Carlsen. Kung makapasa si Conan sa mga pagsusulit, matatanggap niya ang opisyal na sertipiko ng pagtatapos. May 5 pagsusulit na kailangan para makapagtapos, at kung gaano katagal ang mga ito ay depende sa estudyante. May mga batang nagmamadali sa mga ito at nagtatapos ng ilang araw pagkatapos nilang mag-enroll. Mayroon ding mga batang nag-iingat at maingat na nag-aaral. Malaking ginhawa iyon para kay Conan dahil tila madali lang ito, at plano niyang mag-aral ng mabilis. Ipinaliwanag ni Ryuta na siya at si Murayka ay magtatapos pagkatapos ng susunod na pagsusulit,
kaya kukunin ito ni Conan kasabay nila. Isinama si Conan upang maghanda para sa kanyang paglalakbay. Kaya may sinabi si Carlsen kay Ryuta na isang mahalagang bagay. May iba pang mga maharlika sa paaralan, at natatakot siya na baka subukan nilang lapitan sina Conan at Marika. Sinabi ni Ryuta sa kanyang ama na huwag matakot, at nangako siyang babantayan sila. Kalaunan, tuwang-tuwa si Marika nang marinig na papasok na sa paaralan si Conan. Inaabangan niya ang paggugol ng oras kasama niya roon, ngunit inamin ni Conan na hindi niya alam kung ano ang aasahan. Nangako si Marika na gagabayan siya, ngunit may iba pang bumabagabag sa ating bida. Itinuro niya na kung kasama niya si Marika, lahat ng mga lalaking umiibig sa kanya ay magseselos sa kanya. Sinabi ni Marika na hindi iyon magiging problema. Kaya, napaisip si Conan kung dahil ba ito sa hindi siya sikat. Nainsulto si Mira, kaya tiniyak niya kay Conan na maraming mga lalaking may gusto sa kanya. Hindi inaabangan ni Conan ang pagharap sa kanila, kaya napaisip siya kung dapat ba siyang kumuha ng bagong cane para sa pagtatanggol sa sarili. Sa kalaunan, nakita natin na handa na si Conan para sa kanyang bagong pakikipagsapalaran. Namangha si Ira nang makita kung gaano siya kagwapo, at sinabi ni Ira na mukha siyang isang klasikong prinsipe sa kwento. Sumabay si Conan, at sinabi niya na nabunyag na ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Pagkatapos ay nagpaalam si Conan sa kanyang pamilya, at gumamit siya ng isang awri para lagyan ng tubig ang mga gulong ng kanyang karwahe. Ito ay para maiwasan ang pagtalbog ng karwahe, at namangha si Ryuta sa kung gaano kaswave ang pagsakay. Talagang maginhawa ang mahika, at natutuwa si Conan na nalaman niya ito. Dahil maraming gamit ang mahika, umaasa si Conan na kahit siya ay makakahanap ng trabaho sa hinaharap. Sigurado si Ryuta na kinakabahan si Conan na maglakbay ng napakalayo mula sa bahay, ngunit itinuro ni Conan na medyo lumakas na siya. Inihayag ni Conan na alam niya kung gaano nag-aalala ang kanyang kapatid sa kanya. Nakikita rin niya na sinisi ni Ryuta ang kanyang sarili nang madapa siya noong isang araw. Tiniyak ni Conan sa kanyang kapatid na maayos na siya ngayon, at napakaraming nagbago. Dati niyang hinihiling na sana ay mawala na lang siya, ngunit ngayon ay determinado siyang mabuhay kahit ano paman. Labis na gamaan ang loob ni Ryuta dahil malaki na talaga ang ipinagbago ni Conan simula nang matuto siya ng mahika. Patuloy si Conan habang sinasabing mayroon siyang pagnanais na manalo kahit na masira ang iba pang bahagi ng mundo. Medyo nagiging matindi na si Conan ngayon, kaya iniisip ni Ryuta kung nadadala ba ang kanyang kapatid. Hindi pa rin tapos si Conan, dahil nangako siyang mabubuhay ng mas matagal kaysa sa lahat ng sa gayon ay maawa siya sa buong sangkatauhan. Hindi kailanman naisip ni Ryuta na ganito si Conan, kaya napaisip siya kung ito ba talaga ang kanyang nakababatang kapatid. Pagkatapos lamang, namangha si Ryuta dahil napansin ni Conan na papalapit na sila sa paaralan. Hindi man lang ito makita mula rito, kaya ipinaliwanag ni Conan na nararamdaman niyang maraming tao sa malapit. Kalaunan, nakarating sila sa paaralan, at sinalubong sila ni Marika. Si Conan ay kasing kaakit-akit gaya ng dati, kaya tinanong niya si Marika kung maaari ba siyang magkaroon ng kalahati ng kanyang araw para masabi niya rito kung gaano siya kasaya na marinig ang magandang boses nito sa unang bahagi ng umaga. Tinumbasan ni Marika ang kanyang enerhiya at sinabi sa kanya na ang kanyang kurbata ay kaibig-ibig. Sumang-ayon si Conan, ngunit napaisip siya kung mas kaibig-ibig pa ba ito kaysa sa kanya. Sinabi ni Marika na hindi, at natuwa siya dahil kung ito ay, malamang ay pinunit na niya ito. Nagpabalik-balikan ang dalawa ng ganito ng ilang sandali, kaya't napaisip na lamang si Ryuta kung ano ang problema sa kanila. Naghanda si Marika na akayin sila papasok, ngunit iniisip niya kung may mali ba dahil hindi sila sinusundan ni Conan. Natahimik si Conan nang marinig niya ang mga boses ng lahat ng tao sa paaralan. Napakaraming tao sa loob, at walang katapusan ang kanilang mga boses. Ito ang unang pagkakataon ni Conan na nasa isang pampublikong lugar kasama ang hindi mabilang na tao, at sigurado siyang tatakbo ang kanyang dating sarili palayo rito. Ibang tao na ngayon si Conan, kaya buong kumpiyansa siyang pumasok. Sa malapit, naisip ng isang propesor na nagngangalang Cassandra kung paano malapit ng batiin ang kanyang bagong estudyante. Si Conan iyon, at kilala niya itong maharlika na may hero scar. Nakarinig siya ng mga bulong-bulungan na mahiyain ito, at iniisip niya kung kaya ba ng isang baguhang guro na tulad niya na ilibat siya.
Nang mga sandaling iyon, may mga babae na humahanga sa isang bagong estudyante. Sinasabi nilang napakagwapo nito, at inihambing nila ito sa isang prinsipe. Pinag-uusapan nila si Conan, kaya hindi makapaniwala si Cassandra na ito rin ang batang narinig niyang mahiyain. Nagpakilala si Cassandra at ipinaliwanag na siya ang magiging gabay ni Conan. Nagpakita ng pagiging maginoo si Conan gaya ng dati, kaya napaisip na lang si Cassandra kung totoo ba ang batang ito. Pagkatapos, tumunog pa lang ang kampana ng paaralan, ibig sabihin ay kailangang maghiwa-hiwalay ang grupo ni Conan. Nangako silang magkikita muli sa oras ng tanghalian, at hiniling ni Ryuta kay Cassandra na alagaan ang kanyang kapatid. Naghiwalay ang grupo, at naramdaman ni Cassandra na magiging mahirap ang paggabay kay Conan. Samantala, itinuro ng ilang estudyante na sa wakas ay dumating na ang may hero's car na si Conan. Nabalitaan ng ilan sa kanila na nakatanggap si Conan ng mga biyaya mula sa hari dahil siya ang unang may hero's car na isinilang sa nakalipas na 100 taon. Ikinagalit ito ng kanilang pinuno, kaya binawi ito ng lalaki at sinabing tila hindi naman ganoon kalaki ang problema kay Conan. Takot na takot ang mga batang ito sa batang nagngangalang Lionel at sinasabi nila na ang hero's car ay malamang na isang pamahiin lamang. Malinaw na malinaw ang galit ni Lionel kay Conan, at sinabi niya sa kanyang barkada na oras na para umalis. Pagkatapos, binigyan ni Cassandra si Conan ng pangkalahatang ideya tungkol sa mga pagsusulit para sa promosyon. Alam na niya na kung makapasa siya sa 5 pagsusulit, matatanggap niya ang sertipiko ng pagtatapos, ngunit mayroon pa. Ipinaliwanag ni Cassandra na maraming estudyante ang nagtatapos sa loob ng 3 hanggang 5 taon. Ang kanilang mga pagsusulit para sa promosyon ay para sa pagbabalik-aral sa mga pinag-aralan ng isang estudyante sa nakalipas na ilang buwan hanggang taon. Kung ang isang estudyante ay makikinig sa klase, hindi ito magiging mahirap. Ngunit kung bumagsak sila sa pagsusulit, hindi na nila ito makukuha muli sa loob ng 1 pang buwan. Naiintindihan na ngayon ni Conan ang sinabi niya na sa madaling salita, kung makapasa siya sa isang pagsusulit, maaari siyang magpatuloy sa susunod, ngunit kung hindi, hindi na niya makukuha ang susunod hanggang sa lumipas ang 1 pang buwan. Ipinaliwanag ni Cassandra na karaniwan, pagkatapos kumuha ng pagsusulit, magkakaroon ng panahon para maghanda para sa susunod. Gayunpaman, bilang isang exception, ang mga pagsusulit ni Conan ay gaganapin sa mas maikling panahon. Hindi alam ni Conan ang ibig niyang sabihin sa exception, kaya ipinaliwanag niya na nakatanggap siya ng mga utos mula sa mga magulang nito na gawin ito. Nabahala si Conan dito habang ipinapaliwanag niya na ang kanyang ama at ang hari ay magkaibigan. Ito ay tahasang nepotismo, kaya humingi siya ng paumanhin sa pagpilit ng kanyang ama sa paaralan na bigyan siya ng exception. Ngunit ito ay tungkol sa sweldo ni Cassandra, kaya sinabi niyang magkukunwari siyang hindi niya narinig iyon. Ibinigay ni Cassandra sa kanya ang pagsusulit, ngunit hindi pa tapos magpaliwanag si Conan. Itinuro niya na ang kanyang ama at ang hari ay parang mga magnanakaw, at magkaibigan na sila simula pa noong nakaraang henerasyon. Ayaw talagang masangkot ni Cassandra sa anumang gulo, kaya nagmakaawa na lang siya kay Conan na simulan na ang pagsusulit. Pagkatapos, sinabi ni Cassandra na hindi niya inaasahan na magpapatuloy si Conan sa pag-uusap sa buong pagsusulit. Ngayon ay binibigyan na niya ng marka ang pagsusulit nito, at nagulat siya nang malaman niyang tama ang lahat ng nakuha nito. Talagang na-distract ito dahil sa dami ng pinag-uusapan nito, kaya hindi niya maintindihan kung paano ito naging maayos. Sa ibang lugar, nakipagkita si Conan kay Marika para mananghalian. Nang sandaling iyon, nakasalubong nila si Lionel, at malinaw na nabahala si Marika. Nagsimulang magtipon ang mga tao sa paligid nila, kaya't napaisip na lamang si Conan kung ano ang problema. Nararamdaman niya ang pagtaas ng tensyon, kaya't napaisip siya kung sino ang lalaking ito sa harap nila. Dama-dami pa lalo ang mga tao, at dumating si Ryuta para makitang may nangyayari. Lumalabas na si Lionel ang prinsipe, at napaisip siya kung ang talunan na ito sa harap niya ay talagang nakatanggap ng basbas mula sa kanyang ama. Kapatid din ni Marika si Lionel, kaya nagmakaawa siya na tumigil na siya, ngunit sinabihan niya itong huwag makialam dito. Samantala, si Conan ay nagalit dahil nagkakasiyahan siya kasama si Marika. Wala siyang pakialam kung sino ito dahil, kung ang taong ito ay nanggugulo kay Marika at nakikialam sa kanila, kung gayon sila ang kanyang kaaway.
Naghanda si Conan na harapin ang sitwasyon, ngunit dumating si Ryuta bago lumala ang mga bagay-bagay. Iniisip niya kung ano ang nangyayari, ngunit galit na galit si Lionel. Tinawag niyang walang galang si Ryuta dahil hindi niya ito binigyan ng pahintulot na magsalita. Nagsisimula nang dumami ang grupo ni Lionel, kaya hindi makapaniwala si Ryuta na papalapit na ang Maharlika kay Conan sa unang araw pa lang. Doon, tahimik na sinabi ni Conan ang salitang Auri. Dahil dito, nakontrol ni Conan ang lahat ng tubig sa kalapit na lugar nang walang nakakapansin. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang napakalakas at nakapangingibabaw na kapangyarihan para ilagay ang tubig na iyon sa pantalon ni Lionel. Mabilis na natuklasan ni Ryuta na walang dahilan si Lionel, ngunit ayos lang dahil naayos na ito ni Conan. Sinabi ni Conan na tila nabasa lang ni Lionel ang kanyang sarili, at nagulat si Lionel nang makitang basang-basa ang kanyang pantalon. Sinubukan ni Lionel na itanggi ito, ngunit huli na ang lahat dahil nagawa na ang pinsala. Iniisip ng lahat na nabasa niya lang ang kanyang sarili, ngunit alam ng mga kaibigan ni Conan na kagagawan niya iyon. Walang ibang nakakaalam, kaya tumakbo si Lionel matapos mapahiya ng husto. Natuwa si Conan sa kanyang sarili dahil naalis niya ang istorbo, kaya sinabi niyang oras na para magpista. Hindi gaanong natuwa si Ryuta sa sitwasyon, dahil sigurado siyang si Conan ang nasa likod ng pag-atake. Hindi na lang pinansin ni Conan ang katotohanang iyon at sinabing gusto na lang niya ng hamburger. Habang kumakain sila, ipinaliwanag ni Marika na kapatid niya si Lionel. Natakot si Conan nang marinig ito dahil hindi niya maisip ang isang kuya na hindi nagmamalasakit sa kanyang kapatid. Sa kasamaang palad, ipinaliwanag ng kanyang mga kaibigan na mayroon ngang taong ganon. Kaya sinabi ni Conan na natutuwa siya na si Ryuta ay naging kuya niya. Ganito rin ang nararamdaman ni Ryuta, at hindi niya maiwasang isipin kung gaano nagbago si Conan. Mahiyain talaga siya noon, pero ngayon ay ipinagtatanggol niya ang sarili niya laban sa prinsipe. Halos hindi dapat mahahawakan ang prinsipe, at hindi alam ni Ryuta kung paano niya ipapaliwanag ang nangyari sa kanilang ama. Sinabi ni Marika na ganito na si Conan ngayon, kaya hindi na nila dapat alalahanin ito at i-enjoy na lang ang kanilang pagkain. Hindi na ito inisip pa ni Conan, at gusto na lang niyang pag-usapan kung gaano kasarap ang burger na ito. Hindi napigilan ni Ryuta ang sarili, at umaasa na lang siya na makakapagtapos sila ng walang anumang problema. Sa kasamaang palad para sa kanya, malamang na hindi ito ang mangyayari, dahil nakikita natin na galit si Lionel sa nangyari. Napahiya si Lionel at hindi niya maiwasang mapansin kung paano pinag-uusapan ng lahat ang tungkol sa kanya na nababasa ang sarili. Kahit na sinabihan siya ni Cassandra na tahimik na maglakad sa pasilyo, sinabihan siya ni Lionel na tumahimik. Nagtataka si Conan kung bakit naging walang galang si Lionel sa kanila. Kaya inakala ni Marika na dahil gusto niya itong kontrolin. Si Lionel ang ika-6 na prinsipe at si Marika ang ika-9 na prinsesa. Sa maharlikang hierarchy, mas mababa siya sa kanya, ngunit nakakaramdam pa rin si Lionel ng panganib. Nakatakdang ikasal si Marika kay Conan, na isang sorcerer at ang kilala bilang may hero scar. Malaking bagay ang kanilang pakikipagtipan, kaya mabilis na tumataas ang katayuan ni Marika. Kakalabas lang ni Conan sa lipunan, kaya ang kanilang katayuan na magkasama ay mas mataas kaysa kay Lionel. Gayunpaman, ayaw ni Marika na magkamali ng ideya si Conan, kaya tiniyak niya rito na wala siyang pakialam sa katayuan nito sa mataas na lipunan. Kahit hindi ito iniutos ng kanyang ama, matutuwa pa rin siyang pakasalan si Conan. Muling naging maginoo si Conan at sinabing ganoon din ang nararamdaman niya. Hindi na siya maaaring maging mas masaya pa, at maaaring lumuhad pa siya sa hari bilang pasasalamat sa susunod nilang pagkikita. Sinabi ni Conan na gusto niya talagang humingi ng tawad kay Lionel, ngunit hindi ito pinayagan ng iba. Pagkalipas ng ilang sandali, nakita natin na dumating na ang araw para kumuha si Conan ng huling pagsusulit. Ginamit niya ang Auri, at sinabi ni Jennifer na ang pagbabago ngayon ay para kay Conan upang subukang baguhin ang sensasyon ng tubig. Agad itong ginawa ni Conan, at humanga si Jennifer nang makita na ang orb ay parang mansanas na ngayon. Pagkatapos ay inutusan niya si Conan na hawakan ang iba pang mga bagay sa araw upang masubukan niyang ipahayag ang kanilang sensasyon. Pagkatapos, nagtaka si Ryuta kung ano ang ginagawa ni Conan sa pamamagitan ng paghaplos sa isang kabayo. Kaya,
ipinaliwanag niya na nangongolekta siya ng mga sample para sa mga pagbabago. Dumating si Marika kaagad, kaya ipinahayag ni Conan kung gaano siya kalungkot. Ngayon ang huling araw niya nang marinig ang boses nito sa paaralan, at parang dumidilim na ang mundo dahil sa kalungkutan. Nagsisimula ng maging mas madrama si Conan, ngunit ipinaalala sa kanya ni Marika na ang pag-aaral ay hindi natatapos hanggang sa magdamag. Agad na nagbago ang isip ni Conan at sinabing hindi na siya malungkot. Kaya hindi maiwasan ni Ryuta na isipin na silang dalawa ay baliw. Pagkatapos, ipinaliwanag ni Cassandra na si Conan ay kukuha ng huling pagsusulit kasama ang ibang mga estudyante. Namangha si Conan dahil parang isang tunay na paaralan, ngunit sinabi niyang sayang na hindi na siya makakasama sa isang espesyal na silid kasama si Cassandra. Tiniyak sa kanya ni Cassandra na babantayan pa rin siya nito kahit na mas marami ang mga estudyante, kaya't nais niya itong maging matagumpay. Hindi maiwasang mapansin ni Ryuta kung gaano sila kalapit, kaya ipinaliwanag ni Conan na marami silang napag-usapan noong mga pagsusulit. Nalaman pa nga ni Conan na naging guro si Cassandra matapos sundan ang isang lalaking minahal niya. Sa kasamaang palad, bumagsak ang lalaki sa isang pagsusulit, kaya siya lang ang naging guro. Napakaraming personal na impormasyon iyon, kaya hindi makapaniwala ang iba na tinalakay ni Cassandra ang lahat ng iyon kay Conan. Pagkatapos, tinanong ng iba pang mga estudyante si Marika kung ipapakilala niya sila sa kanyang fiancé. Sinabi ni Cassandra na dapat siyang magpakilala, kaya inihanda ni Conan ang kanyang sarili. Muling binuksan niya ang teatro play, at sinabi niya sa lahat na masayang makilala sila. Formal na ipinakilala ni Conan ang kanyang sarili at lahat ay nakinig ng mabuti. Hindi doon natigil si Conan at sinabing nakahinga na siya ng maluwag. Nagsisimula na siyang mag-isip kung walang kaibigan sina Marika at ang kanyang kapatid dahil walang lumalapit or kumakausap sa kanila. Nainsulto sina Ryuta at Marika, kaya isiniwalat ni Marika na sinabihan niya ang lahat na iwanan silang mag-isa. Ito ay isang pambihirang pagkakataon para sa kanya na masiyahan sa buhay paaralan kasama si Conan, kaya ayaw niyang maabala sila. Hindi alam iyon ni Conan, at natutuwa siyang makita na hindi nalulungkot ang kanyang kapatid at si Marika na talagang may mga kaibigan. Malaking ginhawa para sa kanya na hindi na niya kailangang pasayahin sila sa pamamagitan ng pagpapaalala sa kanila kung gaano kasama ang kanyang sitwasyon. Ipinaalala pa rin sa kanila ni Conan sa pamamagitan ng pagsasabi na wala siyang mga kaibigan noong bata pa siya, at nalulungkot si Marika para sa kanya. Gayunpaman, hindi iyon nagtagal, dahil naalala niya na ayos lang kay Conan ang walang kaibigan. Tinapos ni Conan ang dramatikong eksena habang kinumpirma niya ito, at itinuro niya na nakakagulat na mahusay ang mga tao habang nag-iisa. Malapit, ipinaalala ni Lionel na oras na para sa pagsusulit. Ipinahayag ni Lionel na maaari itong maghintay, ngunit sinabi sa kanya ng kanyang mga tropa na hindi ito maaaring balewalain. Ang huling pagsusulit ay isasagawa ng sabay-sabay, at kahit ang prinsipe mismo ay hindi pinapayagang mahuli. Samantala, si Conan ay nangolekta ng mas maraming sample sa pamamagitan ng paghaplos sa isang ibon, at ang mga estudyante ay sinabihan na umupo para sa pagsusulit. Gusto ni Marika na umupo si Conan sa tabi niya, ngunit lahat ay natakot nang magpakita ang galit na si Lionel. Lahat ay nababalisa habang iniisip nila kung ano ang gagawin niya, at iniisip ni Lionel kung gaano niya sila kinamumuhian. Hindi nila siya kailanman sinasabihan ng harapan, at lagi silang nagsasalita sa likuran niya. Totoo rin ito kahit para sa lahat sa kastilyo dahil palaging pinag-uusapan ng mga katulong kung paano siya nagdudulot ng gulo sa paaralan. Lumalala ang kanyang galit habang iniisip niya ito, ngunit nagulat siya nang magalang na ipinakilala ni Conan ang kanyang sarili. Hindi makapaniwala ang buong silid matapos makita kung paano casual na lumapit si Conan kay Lionel, at natatakot sila na baka mawala ang buhay ni Conan. Gayunpaman, pinanatili ni Conan ang kanyang masayang saloobin, habang sinasabi niyang masaya siyang magkaroon ng pagkakataong bumati. Lalong nagagalit si Lionel, pero ipinaalala sa kanya ni Conan na sila ang magiging bayaw sa hinaharap, kaya dapat silang magsikap na magkasundo. Sa kasamaang palad, hindi ito gumana, dahil itinuro ni Lionel na hindi niya kailanman binigyan ng pahintulot si Conan na magsalita or hawakan ang kamay nito. Nakikita ni Conan sa pamamagitan ng malakas na kamay ni Lionel kung gaano ito kaseryoso at humanga siya.
Pinuri siya ni Conan sa pagsasabing sigurado siyang mahusay na pinuno si Lionel, at sana ay may mga mata ito para makita niya ito. Nagulat si Lionel, at tanging si Marika lang ang natatanong niya kung ano ang problema niya. Nagtawanan ang lahat, at humingi ng tawad si Marika dahil hindi niya alam na kaya pala ni Lionel na mataranta at mamula tulad niya ngayon. Pagkatapos kumuha ng pagsusulit ang lahat, sinabi ni Cassandra na iaanunsyo niya ang mga pangalan ng mga estudyanteng nakapasa. Pinagmasdan ng lahat kung isusulat niya ang kanilang mga pangalan sa pisara, ngunit ang babaeng ito ay gumuhit lamang ng isang higanteng bulaklak. Ito ay dahil lahat ay nakapasa, kaya nagdiwang ang buong klase. Binati nila ang isa't isa at tuwang-tuwa si Marika na makapagtapos kasama si Conan. Umuwi si Conan pagkaraan ng ilang sandali, at nagpasalamat siya sa lahat sa pagpapasaya sa kanyang karanasan. Ipinagmamalaki talaga siya ni Cassandra dahil, kahit medyo kakaiba siya, isa rin siyang napakatalinong estudyante. Pinanood siya ni Lionel na umalis, at nakita natin na mas maganda ang mood niya. Sinabi niya sa kanyang barkada na oras na para umalis, at nangako silang lahat na susundan ang prinsipe saan man siya magpunta. Maya-maya, tinulungan muli ni Jennifer si Conan na magsanay. Sumigaw siya ng iba't ibang pagbabago para sa Auri spell, at agad itong ginawa ni Conan. Sumigaw si Jennifer ng whirlwind, kaya pinaikot ni Conan ang globo ng tubig na parang whirlwind. Pagkatapos ay inutusan siya ni Jennifer na biglaang huminto at hatiin ito sa 10, at ginawa rin iyon ni Conan. Hindi makapaniwala si Jennifer na kaya niyang gawin lahat, kaya pinataas niya ang difficulty. Pinapalitan niya ang kulay ng mga ito, at binago niya ang mga ito sa eksaktong kulay na tinawag niya. Sa wakas, pinalitan niya ang tekstura ng mga ito, at ginawa rin niya iyon. Natuwa si Jennifer na makitang mahusay ang ginawa niya, ngunit hindi pa tapos si Conan. Sinabi niya na mas marami pa siyang magagawa, at ginulat niya si Jennifer ng gawing hugis ibon ang sibat. Hindi rin ito basta hugis dahil kaya pang ang lumipad palayo ang ibon. Nagsimulang gumuho ang buong mundo ni Jennifer dahil lumampas na si Conan sa kanyang inaasahan. May mga ginagawa siyang hindi niya maisip. Kaya, sinabi niya na tapos na ang lahat para sa kanya. Pagkatapos, kinailangan ni Jennifer na makausap si Conan. Ipinapalagay ni Conan na may kinalaman ito sa hapunan para ipagdiwang ang kanyang pagtatapos, ngunit hindi iyon ang nangyari. Inihayag ni Jennifer na kailangan niyang sabihin sa kanya ang totoo, ngunit una, gusto niyang siguraduhin na handa ang kanyang pag-iisip. Ibubunyag niya ang isang nakakagulat na katotohanan, kaya pinaalis ni Conan ang kanyang katulong. Akala ni Conan alam na niya ang sasabihin niya, ngunit biglaan din ito. Ipinapalagay niya na ibubunyag niya na siya talaga ang Diyosa ng kalangitan sa gabi, at gusto niyang sabihin sa kanya na kailangan na niyang bumalik sa mundo ng mga Diyos sa lalong madaling panahon. Pinuri siya ni Jennifer dahil sa kanyang mahusay na imahinasyon, ngunit hindi iyon malapit sa katotohanan. Tumigil si Jennifer sa pag-aaksaya ng oras, at isiniwalat niya na ang totoo ay wala na siyang maituturo pa rito. Ang totoo ay matagal na rin mula nang wala siyang maituro rito. Tinakpan niya ang elementarya na mahika ng walang kakayahang umatake, at itinuro niya rito ang lahat ng kaya niya sa saklaw na iyon. Ngayon ay mas mahusay na siyang gumagamit ng mahika kaysa sa kanya, at kapag natuto na siya ng bagong mahika, malalampasan niya ito sa lalong madaling panahon. Sinabi ni Conan na hindi iyon totoo dahil nasiyahan siya sa maliliit na hamon sa mahika na naisip nito, sinusubukang linlanggan siya gamit ang lahat ng posibleng paraan. Patuloy siyang nakaisip ng mga bagong paraan upang hamanin ito, at pinalawak nito ang kanyang saklaw ng mahika. Si Jennifer din ang nagbigay inspirasyon sa kanya at nagbigay sa kanya ng layunin sa buhay. Inamin ni Jennifer na kailangan ng maraming pagsisikap upang makaisip ng mga hamon, at maraming beses siyang nahirapan na makabuo ng isa. Tumanggi si Conan na maniwala na wala na siyang maya-alok. Kaya, ipinapalagay niya na may iba pang dahilan. Iniisip niya kung gusto na ba talaga nitong huminto dahil mababa ang sweldo nito. Kaya, sinabi niyang maaari niyang hilingin sa kanyang ama na bigyan siya ng dagdag na sweldo. Inihayag ni Jennifer na kabaligtaran pala ito dahil hindi niya matiis ang tumanggap ng malaking sweldo kung wala naman siyang trabahong dapat gampanan. Nasa limitasyon na niya ito, at sa tingin niya ay mas nararapat kay Conan ang mas higit pa. Sinabi ni Jennifer na dapat ay mayroon siyang isang natatanging sorcerer na mas mahusay kaysa sa kanya bilang guro.
Hindi na niya ito matutulungan na umunlad pa, at hindi na niya ito magagabayan. Alam ni Conan na pinagsasama-sama lang niya ang mga aralin gamit ang maliliit na hamon, ngunit sinabi niya na isa pa rin itong talento. Napakarami niyang naisip na mga aral, at lahat ng mga ito ay lubos na nakatulong. Ayaw ni Conan na umalis siya, kaya sinabihan na lang niya itong patuloy na linlanggan siya. Gustong-gusto niyang patuloy itong maging guro niya, kaya muli niyang hiniling na patuloy niyang linlanggan ni Conan. Habang nagmamakaawa si Conan, nagsimulang magpakita ang isang grupo ng mga hayop na nilikha niya gamit ang Auri spell. Pinalibutan nila si Jennifer, ngunit sinabi pa rin niya na hindi na niya ito maaaring turuan. Ang mahika ni Conan ay mas advanced kaysa sa kanya ngayon, at ginagawa niya ang pinakamabuti para sa kanya. Nagtalo ang dalawa ng ilang sandali, ngunit sa huli, napagpasyahan ni Jennifer na kailangan na niyang umalis. Habang paalis siya, hindi maiwasan ni Jennifer na isipin kung paano si Conan ay isang hindi mapagkakailang henyo. Mayroon siyang walang limitasyong potensyal, at taglay niya ang mga kakayahan upang maging ang Cerulean Sorcerer. Kahit na may mga talentong bigay ng Diyos, dumaan si Conan sa walang katapusang pagsubok at pagkakamali, at hinamon niya ang kanyang sarili na malampasan ang lahat ng ito. Na-inspire si Jennifer sa etika sa trabaho ni Conan, kaya nagpasya siyang itulak din ang kanyang sarili. Sinabi niya na hindi siya maaaring matalo sa kanyang sariling estudyante, kaya gusto niyang bisitahin ang kanyang sariling guro, upang maipagpatuloy niya ang pag-aaral ng mag-isa. Kalaunan, nagulat si Conan nang malaman na nagbitiw na rin si Florine. Natapos ni Conan ang kurikulum, at nagtapos siya sa School of Noble Children, kaya wala nang maituturo si Florine sa kanya. Sinabi ni Florine na hindi niya mapigilan ang kanyang mga luha, kaya hindi na siya nagpaalam ng personal. Sinabi ni Conan na magsusulat siya ng liham para sa kanya, kaya may kahilingan si Ira. Gusto niyang tanungin ni Conan si Florine kung may lalaking katulad niya na maaari niyang iset up dahil naghahanap pa rin siya ng mapapangasawa. Hindi makapaniwala si Conan na gusto na rin niyang umalis, ngunit tiniyak sa kanya ni Ira na magiging maayos na siya ng mag-isa ngayon. Itinuro ni Conan na aalis na ang lahat, at natatakot siyang baka pumanaw na siya dahil sa kalungkutan. Ayaw niya talagang umalis si Ira, kaya tumanggi siyang magtanong tungkol sa matangkad at gwapong lalaking hinahanap nito. Nang gabing iyon, ikinwento ni Conan sa kanyang ama ang sinabi ni Jennifer tungkol sa paghahanap niya ng isang pambihirang sorcerer na magtuturo sa kanya. Mabuti na lang at may mungkahi si Ryuta dahil nakarinig siya ng chismis sa paaralan na mayroong isang pambihirang maharlikang sorcerer. Sinubukan ni Carlsen na sumingit, ngunit nagpatuloy si Ryuta. Sinabi ni Ryuta na ang pangalan ng lalaki ay parang Zio, at narinig na siya ng kanilang ina. Ang pangalan niya talaga ay Zion, at kilala siya bilang isang sorcerer na may napakalaking kapangyarihan at kagwapuhan. Iniisip ni Conan kung papayag ang lalaki na maging guro niya. Sinabihan ni Carlsen ang lahat na maghintay at sinabi niya na imposibleng mag-imbita ng isang maharlikang salamangkero rito, ngunit hindi maintindihan ni Conan kung bakit. Ipinaalala ni Conan sa kanyang ama na may koneksyon siya dahil matalik siyang kapatid ng hari. Napaisip na lang si Carlsen kung saan natutong magsalita ng ganoon si Conan, at napagpasyahan niyang si Aiko ang dahilan. Ipinaliwanag ni Carlsen kung gaano kaimposibleng maging guro ang maharlikang salamangkero. Sila ay direktang nasa ilalim ng pamamahala ng hari, at walang sino man ang maaaring magbigay sa kanila ng mga utos maliban sa hari. Bihira silang umalis sa kastilyo at limitado ang pakikipag-ugnayan sa kanila. Mahirap makipagkita ng direkta sa nag-iisang salamangkero, at imposibleng mapapante siya sa kanilang bahay. Umaasa si Carlsen na iiwan na lang ni Conan ang ideya, ngunit mali siya. May ideya si Conan, kaya sinabi niya na dapat niyang samahan si Carlsen sa susunod na pagbisita niya sa kastilyo. Naisip niya ang isang senaryo kung saan siya ay maliga, at ang mga maharlikang salamangkero ay dumating upang tulungan siya. Sa palagay niya, ito ang haantong sa kanya upang maging kanilang apprentice. Hindi makapaniwala si Carlsen kung gaano kamali ang planong iyon. Tiniyak ni Conan sa kanyang ama na ang kanyang plano ay may 70% na tagumpay, ngunit labis itong pinagdududahan ni Carlsen. Sinubukan ni Carlsen na sirain ang kanyang masamang plano, ngunit tinanong ni Conan ang kanyang ina at sa tingin nito ay isang magandang ideya iyon. Tinulungan niya si Conan na kumbansihin si Carlsen, kaya pumayag si Carlsen na tanungin ang hari. Labis ang pasasalamat ni Conan, ngunit ipinaalala ni Carlsen sa kanya na huwag umasa.
Sa ibang lugar, isang Grandmaster ang ipinaalam tungkol kay Conan at sa kanyang kahilingan. Isa siyang mangkukulam na nasa antas ng apprentice, at humihiling siyang mag-aral sa ilalim ng isang maharlikang mangkukulam, ngunit hindi iyon kailanman nangyari. Walang kahulugan ang kapangyarihan at katayuan sa mga maharlikang mangkukulam, at wala silang pakialam kung gaano kalapit ang isang maharlika sa hari. Binasa ng Grandmaster ang profile ni Conan, at tila interesado siya sa ating bayani. Maya-maya, nagulat si Carlsen dahil pumayag ang isang maharlikang mangkukulam na makipagkita kay Conan. Kung magiging maayos ang lahat, isasaalang-alang pa ng hari ang kahilingan ni Conan na magkaroon ng isang maharlikang mangkukulam na magtuturo sa kanya. Sinabi ni Conan na ito ang tunay na kapangyarihan ng nepotismo at ipinaliwanag ni Carlsen na hindi ito ang nangyari. Lumalabas na interesado lamang ang mga maharlikang mangkukulam kay Conan at gusto ni Carlsen na makita kung anong klaseng mahika ang ginagawa ni Conan, kaya ipinakita sa kanya ni Conan. Mas lumawak ang mahika ni Conan nang ipakita niya kay Carlsen na kaya niyang lumikha ng isang tunay na pusa gamit ang kanyang auri spell. Hindi makapaniwala si Carlsen na gawa talaga ito sa tubig, ngunit mas lalo itong naging kahanga-hanga. Natututo si Conan na gawing parang makatotohanan ang mga galaw nito, at pinag-aaralan din niyang gawing parang totoo ang mga ngiyaw ng pusa. Pagdating nila, sinalubong sila ni Lady Risha. Naging maginoo ulit si Conan para ipakilala ang sarili, at nalaman niyang kapatid pala ito ni Marika. Marami nang narinig si Risha tungkol kay Conan mula kay Marika, ngunit hindi kailanman nabanggit ni Marika na mayroon itong pusa. Nagulat si Conan nang ibunyag niya na hindi ito totoo, at ginawa niya ito gamit ang mahika. Hindi masabi ni Risha, at napagdesisyonan niya na mas mahusay si Conan kaysa sa narinig niya. Naghanda si Risha na dalhin si Conan sa Black Tower, kaya sinabi ni Carlsen na kakausapin niya ang hari. Sinabi ni Conan na uuwi siya mismo, lalo na dahil gusto niyang gumugol ng ilang oras kasama si Marika. Sinabi ni Carlsen na mag-aayos siya ng karwahe para sa kanya, at sinabihan niya si Conan na magsaya. Habang dinadala ni Risha si Conan sa Black Tower, ipinahayag niya na may gusto siyang pag-usapan kasama ito. Ipinapalagay ni Conan na may kinalaman ito sa mayamang kasaysayan ng mga sorcerer, ngunit hindi iyon ang dahilan. Iniisip ni Conan kung may kinalaman ito sa bagong interpretasyon ng compound magic, ngunit hindi rin iyon ang dahilan. Sigurado si Conan na dapat ay tungkol ito sa bagong teorya sa three-dimensional at oblique magic circles, ngunit ipinaliwanag ni Risha na hindi ito isang high-level na pag-uusap na ganoon. Sa halip, ipinahayag niya na may kinalaman ito sa kanyang pamilya. Kabilang sa kanila ang 7 prinsipe at 10 prinsesa. Sa karamihan ng mga bansa, ang trono ay napupunta sa unang prinsipe, ngunit sa Hulia, mas gusto nila ang meritokrasya, kaya depende sa tagumpay, maaaring baligtarin ang pagkakasunod-sunod ng kapanganakan. Gayunpaman, si Risha ay ibang-iba sa kanyang mga kapatid, dahil isinuko niya ang kanyang karapatan sa trono upang maging isang sorcerer siya. Doon din, nagulat si Conan nang maramdaman niya ang ilang hindi kapani-paniwalang mahiwagang kapangyarihan na nagmumula sa Black Tower. Halos nakakatakot ito, kaya't napaisip si Conan kung anong klaseng mga mangkukulam ang naroon. Nagpatuloy si Risha sa pagsasabing nag-aalala si Marika na baka madamay si Conan sa isyu ng paghalili sa Maharlika. Pagkatapos, nagulat si Risha nang makita niya si Conan na dumudulas. Wala siyang ideya kung ano ang nangyayari, kaya ipinaliwanag ni Conan na lumikha ito ng manipis na patong ng tubig sa kanyang sapatos at nagyelo ito. Dahil dito, madali siyang dumulas sa lupa, at mas mabilis ito kaysa sa paglalakad lamang. Sinabi ni Conan na maaari niyang subukan kung gusto niya, at hindi na maaaring mas maging excited si Risha. Pinigilan niya ang sarili dahil kailangan niyang tapusin ang pagsasabi kay Conan ng kanyang sinasabi noon. Minadali niya itong sinabi sa pamamagitan ng pagsasabi na hindi siya dapat iugnay ni Conan sa anumang paksayon nang hindi muna pinag-iisipan. Higit sa lahat, hindi siya dapat pumirma or magsabi ng anumang bagay na maaaring gamitin laban sa kanya. Nang maayos na ang lahat, sinabi niya kay Conan na handa na siyang mag-skate. Nilagyan din ni Conan ng yelo ang ilalim ng kanyang sapatos, kaya nagsimula silang mag-skating kung saan-saan. Natakot ang mga gwardya na masyadong mapanganib, kaya sinubukan nilang pigilan siya, ngunit masyadong mabilis ang dalawa para maabutan. Gayunpaman, may isang lalaking nagngangalang Darius na nagpakita, at galit na galit siya.
Itinuro ni Conan na may isang galit na lalaki na sumisigaw sa kanila na huminto, ngunit walang pakialam si Risha. Sinabi lang niya na kailangan nilang bumilis, ngunit kalaunan ay naabutan sila ni Darius. Malapit, nagtataka si Carlson kung ano ang kaguluhan sa paligid ng kastilyo. Ipinaliwanag ng isang butler na may isang batang sorcerer na nagkukulit, at siya ay nahuli ng isang kabalyero. Kalaunan, nakipagkita si Conan sa Grandmaster ng Royal Sorcerers na nagngangalang Mondo. Nagpakilala si Conan, ngunit hindi siya mapakali. Naisip niya na kahanga-hanga ang mahika ni Risha, ngunit ang lalaking ito na si Mondo ay nasa ibang antas. Nabalitaan ni Mondo na si Conan ay may watercrest, kaya ipinaliwanag ni Conan na ito ay nasa kanyang kaliwang balikat. Tiningnan ito ni Mondo at napansin niyang isa itong 2-star crest. Walang ideya si Conan kung ano ang ibig sabihin nito, kaya ipinaliwanag ni Mondo na mayroong 7 uri ng crest na ipinanganak ng mga sorcerer. Ang mga ito ay apoy, tubig, lupa, hangin, liwanag, kadiliman, at foul. Ang bawat crest ay may 5 ranggo, at ang mga ranggo ay ipinapahiwatig ng mga bituin. Ang crest ni Conan ay mayroon lamang 2 bituin, na nangangahulugang pangalawa ito mula sa ibaba. 2 bituin ang pinakakaraniwan, at sinabi ni Risha na mayroon siyang 2-star wind crest. Napansin ni Conan na naiiba si Mondo dahil ang densidad ng kanyang kapangyarihang mahika ay ibang-iba sa kanila. Humanga si Mondo na nasabi ito ni Conan, ngunit hindi pa tapos si Conan. Sinabi niya na kung ang kanyang 2-star crest ay regular na keso, kung gayon ang crest ni Mondo ay mas katulad ng premium blue cheese. Tinawag siya ni Conan na Grandmaster Blue Cheese, at ipinapalagay niya na ang crest ni Mondo ay 3-star. Ipinahayag ni Mondo na siya ay talagang isang 4th star, ngunit nagulat siya nang tila hindi humanga si Conan. Ipinaliwanag ni Conan na ito ang unang beses niyang narinig ang tungkol sa crest, kaya hindi pa lubusang nauunawaan ang kanilang laki. Iniisip ni Conan kung ang iba't ibang ranggo ay nakakaimpluwensya sa mahika na maaaring ibigay ng isang tao. Sa kasamaang palad, hindi pa ganoon kalinaw ang kanilang pagkakategorya, at ang tanging malinaw na pagkakaiba na alam nila ay ang kabuuang dami ng mahiwagang kapangyarihan. Sinabi ng Grandmaster na hindi ito mahalaga sa ngayon dahil ang mahalaga ay kung ano ang matututunan ni Conan sa hinaharap at kung gaano siya katapat. Sinabi ni Mondo na oras na para magsimula ang kasiyahan, kaya lumabas sila para sa isang pagsubok. Nakita na ni Risha kung ano ang kaya niyang gawin, kaya tiniyak niya kay Mondo na si Conan ay napakahusay. Kinilala ng iba pang mga mangkukulam si Conan bilang may hero scar, at interesado silang makita kung anong uri ng mahika ang magagamit niya. Inihanda ni Conan ang kanyang sarili para sa anumang pagsubok na ito, at iniisip niya kung ang pagpasa sa pagsusulit ay mangangahulugan ba na makakakuha siya ng isang maharlikang mangkukulam bilang kanyang guro. Sabik na siyang magsimula, kaya tinawag ni Mondo ang isang taong nagngangalang Victor. Ginamit ni Victor ang Auri spell, at lumikha siya ng ilang orbs ng tubig. Namangha si Conan, at tinanong siya ni Mondo kung kaya niyang sakupin ang spell ni Victor gamit ang sarili niyang spell. Hindi pa naririnig ni Conan ang tungkol sa pagsakop sa mahika ng iba, at naalala niya ang mga aral niya kay Jennifer. Ito ay noong una niyang ipinakita sa kanya ang Auri spell at ipinaliwanag na mahika ang paggawa at pagmamanipula ng tubig. Gayunpaman, higit sa lahat, sinabi niya sa kanya na magbibigay daan ito sa kanya na kontrolin ang tubig na naroon na. Naiisip ngayon ni Conan kung paano niya nakontrol ang tubig ng maraming beses noon, ngunit ang pagmamanipula sa tubig na nilikha ng ibang mangkukulam ay isang bagay na hindi pa niya naririnig. Ito ay isang bagay na hindi niya maisip or ni Jennifer, ngunit sabik pa rin siyang makita kung kaya niya itong gawin. Ginamit ni Conan ang Auri, at natigilan si Victor nang magsimulang gumalaw ang mga orb. Nabawi ni Victor ang kontrol, at nabigla si Conan dahil hindi niya naranasan ang tubig na lumalaban sa kanyang kontrol. Pagkatapos ay pinanood ng lahat ang 2 mangkukulam na nag-aagawan para sa kontrol ng mga orb. Ito ay isang malaking pakikibaka para sa ating bayani, ngunit inutusan niya ang tubig na lumapit sa kanya, at nagsimulang maghiwalay ang mga orb. Tila mananalo na si Conan, ngunit malakas na ipinahayag ni Mondo na sapat na ito. Ang ating bayani ay lubos na napagod mula sa tunggalian, kaya't bumagsak siya sa lupa. 2 lamang sa mga orb ang nagawa niyang hilahin, kaya humanga siya nang makita kung ano talaga ang isang maharlikang mangkukulam. Gayunpaman,
Nagulat siya nang sabihin ni Mondo na mahusay ang kanyang ginawa. Hindi inakala ni Victor na magkakaroon man lang ng pagkakataon si Conan, ngunit lubos siyang kumbinsido ngayon. Nakita niya ang potensyal ni Conan, kaya sinabi niyang gusto niya itong turuan. Nagsimulang magtalo ang lahat ng iba pang maharlikang salamangkero, kaya namangha si Mondo nang makita nilang lahat na gusto nilang maging disipulo si Conan. Naisip ni Conan kung ibig sabihin nito ay nakapasa siya sa pagsusulit, ngunit sinabi ni Mondo na marami pang dapat gawin. Gayunpaman, medyo naiiba ang natitirang bahagi ng pagsusulit, dahil ginagamit ni Mondo ang tubig ni Conan na parang trampoline. Napaisip si Mondo kung paano gumagana ang tubig na ito, kaya ipinaliwanag ni Conan na ito ang kanyang napakalambot na auri. Binalot niya ang tubig sa isang napakalambot at napaka-stretchy na lamad, kaya talagang tumatalbog ito. Ipinapalagay ng iba na magiging magandang higaan ito at kaya pa nitong tanggapin ang pagkabigla ng pagkahulog. Matagal nang hindi nagkakaroon ng ganitong kasiyahan si Mondo sa isang pagsusulit, pero hindi pa tapos si Conan. Sinabi niya na kung dadagdagan niya ang elastisidad, makakatalon ng napakataas si Mondo, madali niyang mararating ang ikalawang palapag ng kastilyo. Gustong-gusto itong makita ng lahat ng mga mangkukulam, ngunit sinabi ni Mondo na sapat na ito. Kung magpapakita pa sa kanila si Conan ng mahika, patuloy lang silang hihingi ng higit pa at hindi na siya makakauwi. Pagkatapos lang, itinuro ni Risha na kayang gumawa ni Conan ng mga hayop mula sa kanyang tubig. Nakita niya itong gumawa ng pusa kanina, kaya napaisip siya kung kaya pa ba nitong gumawa ng mga tao. Nakakagulat na isiniwalat ni Conan na kaya niya, kaya gumawa siya ng clone ni Aira. Sa kasamaang palad, tulad ng sa mga hayop, ang mga galaw ng mga tao ay hindi pa rin perpekto. Naging mausisa si Victor, kaya napaisip siya kung nangangahulugan ba ito na kayang paandarin sila ni Conan sa mga paraang hindi kayang gawin ng mga tao. Kinumpirma ito ni Conan sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na siya ang nagpalipad nito kanina. Medyo kakaiba itong panoorin, at hindi ito tinanggap ng maayos. Sa kabilang banda, sabik na makita ito ng mga mangkukulam, kaya ibinigay sa kanila ni Conan ang gusto nila. Ipinadala niya ang kanyang manika ng tubig na parang tao sa ere, ngunit natakot ang isang babae nang maisip niya na may tumalon sa bintana. Natatakot din ang ibang tao, kaya kinailangan humingi ng tawad ng mga mangkukulam sa lahat para sa kalituhan. Naisip ni Conan kung paano siya pinagalitan ng 2 beses ngayon, ngunit sinabihan siya ni Mondo na huwag itong pag-isipan pa. Sinabi niya na dapat nilang pag-usapan ang mahika sa susunod na tanghalian. Kaya, napaisip si Conan kung nangangahulugan ba ito na pumasa siya. Kinumpirma ito ni Mondo at sinabing personal niyang aasikasuhin ang pagtatalaga ng isang mangkukulam na magiging guro ni Conan. Hindi na maaaring mas maging nasa sabik si Conan, ngunit naalala niya ang babala sa kanya ni Risha. Iniisip niya kung maituturing ba itong pagpanig sa isang paksayon, ngunit sinabi ni Conan na ayos lang. Ang kapangyarihan at katayuan ay walang kahulugan sa mga maharlikang mangkukulam, at hindi nito maaapektuhan ang anumang nabanggit niya kanina. Gustong malaman ni Mondo kung may mga layunin si Conan sa hinaharap, kaya ipinahayag ni Conan na gusto niyang lumikha ng mga mata gamit ang mahika. Labis na naintriga ang mga mangkukulam, at iniisip nila kung magagawa ba talaga ito ni Conan. Pagkatapos, nag-aalala si Conan dahil malinaw na nagalit ang kanyang ama. 2 beses na narinig ni Carlsen ang tungkol sa masamang reputasyon ni Conan ngayon, kaya gusto niya ng mga sagot. Humingi ng tawad si Conan, at ipinaliwanag ni Risha na hindi niya kasalanan dahil nadala ang lahat. Naiintindihan ni Carlsen, ngunit ipinaalala rin niya sa kanila na maaaring mangyari ang mga masasamang bagay kapag ginagawa lang ng mga mangkukulam ang mga bagay kapag inutos sa kanila. Ang mahika ay kapangyarihan, kaya dapat tumanggi si Conan na gumawa ng anumang bagay na makakasama sa iba. Ipinaalala ni Carlsen kay Conan na siya ang may pananagutan sa sarili niyang mga kapangyarihan, kaya muling humingi ng tawad si Conan. Umalis si Carlsen para sa araw na iyon, at hindi niya maiwasang isipin kung paano tila nagkagusto ang lahat kay Conan. Pagkatapos lang, napagtanto ni Conan na medyo gabi na. May dinner date siya kasama si Marika, at magiging hindi kagalang-galang siya kung darating siyang pawisan at hingal na hingal matapos tumakbo papunta sa date. Pumayag si Risha at sinabing dapat nilang pagsamahin ang kanilang mga kapangyarihan upang malutas ang problemang ito.
Pinagamit niya kay Conan ang Auri upang lumikha ng isang orb at sinabing gagamitin niya ang kanyang wind magic upang paliparin ito. Humanga si Conan ngunit may problema. Ipinangako niya sa kanyang sarili na sa unang pagkakataon na lilipad or lulutang siya ng mag-isa kasama ang isang tao, iyon ay kasama si Murayka. Sigurado si Conan na hindi rin ito magugustuhan ng fiancé ni Risha, ngunit wala siyang pakialam. Hinailan niya si Conan papunta sa orb at isiniwalat na wala siyang fiancé. Napagtanto ni Conan na wala nang magagawa, kaya lumipad silang dalawa palayo. Ginamit ni Risha ang kanyang mahika ng hangin, at lumipad sila sa isang kisap-mata. Inisip ni Conan kung masyado ba silang mabilis, ngunit sinabi ni Risha na kailangan nilang bumilis. Sa kalaunan ay nakarating sila, ngunit nawala sila sa focus at nagsimula silang mahulog. Mabuti na lang at hindi naman ganoon kasama ang paglipag, at pareho silang nagpapasalamat na malambot talaga ang bola ng tubig ni Conan. Sa kasamaang palad, nakita ni Darius ang buong pangyayari, kaya itinuro niya na may ginawa na namang mapanganib si Conan. Sa loob, iniisip ni Murayka kung magugustuhan ba ni Conan ang kanyang damit. Hindi pa nakita ng kanyang katulong na kumilos ng ganito si Murayka dahil sa isang lalaki, kaya inisip niya kung anong klaseng tao si Conan. Sa labas, nakita natin na medyo magulo si Conan, dahil pinagalitan siya ni Darius dahil sa pangatlong beses na pagdudulot ng gulo ngayon. Talagang kinakabahan si Murayka tungkol sa kanyang kadate, kaya naglakad-lakad siya sa silid. Sinabihan siya na dumating na si Conan, kaya nagmadali siyang lumabas ng pinto. Kaakit-akit pa rin si Conan gaya ng dati, at sinabi niyang inaabangan niya ang kanilang unang gabing paglabas. Tiningnan ng katulong ni Murayka si Conan at nakita niyang ito ang lalaking may pagmamahal kay Murayka. Sa hapunan, binigyan ni Conan ng toast ang magagandang mata ni Murayka, at humanga ang katulong sa kanyang maginoong ugali. Ikinwento ni Conan kay Murayka ang tungkol sa kanyang araw at kung paano niya nakilala si Grandmaster Bluechis. Nakapasa rin siya sa assessment test, at ngayon ay hinihintay niya kung sino ang magiging guro niya. Binigyan ni Conan si Murayka ng magagandang papuri, at kitang-kita ang kanyang alindog. Pagkatapos ay nagkomento siya tungkol sa pagkain, at nagtaka ang katulong kung gumagamit ba ito ng metapora. Natatakot siya na baka lumalampas si Conan sa ilang hangganan, ngunit nakikita niya na mukhang masaya talaga si Murayka. Pagkatapos, humingi ng paumanhin si Conan dahil sa ngayon, ang hapunan ang pinakamagandang magagawa niya. Gayunpaman, sinabi niya na kapag ikinasal na sila, gugugulin nila ang oras na magkasama ng ganito araw-araw. Ipinahayag niya na hindi na siya makapaghintay sa hinaharap kung saan siya ay maglalakad sa tabi nito, at ang katulong ay kinilig sa kanyang mga salita. Nabighani si Murayka sa kanya at inaabangan din niya ang kanilang kinabukasan. Nang gabing iyon, namula si Murayka pagkatapos ng kanyang date, at dapat ipaalala sa kanya ng katulong na kailangan niyang matulog. Maya-maya, humingi ng tulong si Aira kay Conan sa isang bagay. Ginamit ni Conan ang kanyang Auri spell upang lumikha ng maraming orb dahil mas pinapadali nito ang paglalaba ng mga damit. Ipinaliwanag ni Conan na abala siya sa pagsusulat ng isang ulat, ngunit ikinagalit ito ni Aira. Itinuro niya na nagkukulong siya sa kanyang silid mula nang bumalik siya mula sa kastilyo, at tinanong niya kung bakit. Ipinaliwanag ni Conan na may natutunan siyang ilang bagay habang naroon siya at gusto niya itong isulat bago niya makalimutan. Ipinaalala sa kanya ni Aira na ang paglabas at paggugol ng oras sa ilalim ng araw ay isa sa kanyang mahahalagang trabaho noong bata pa siya. Sinabi niya na mahalaga ito para sa kanyang paglaki, kaya naalala ni Conan na gusto ng mga babae ang matatangkad na lalaki. Sumang-ayon si Aira, ngunit tiniyak niya kay Conan na magugustuhan niya ito kahit matangkad man ito or pandak. Muntik nang sabihin ni Conan na ganoon din ang nararamdaman niya para sa kanya, ngunit pinigilan niya ang sarili dahil magiging walang galang ito kay Murayka. Hindi makapaniwala si Aira na ganito na siya magsalita ngayon, at tinawag niya itong isang tunay na alpha male. Pagkatapos, nadismaya si Conan nang malaman niyang wala pa rin siyang natatanggap na sulat. Naghihintay siya ng isa dahil ipapakita nito kung sino ang magiging guro niya. Pagbalik sa tore, hinanap ni Victor si Zion, ngunit hindi siya sinagot ni Zion. Natagpuan siya ni Victor sa kanyang silid, at ipinaalala ni Zion na hindi niya dapat kailanman pakialaman ang kanyang mahalagang oras ng pagtulog. Humingi ng tawad si Victor at ipinaliwanag na tinatawag siya ng Grandmaster. Nainas si Zion noong una,
ngunit nang marinig niya ang balitang ito, nakuha niya ang kanyang atensyon. Pagbalik sa ating bida, buong pagmamalaki niyang inanunsyo na ang kanyang bagong guro ay naitalaga na. Nagtaka si Ira kung sino ito, kaya't medyo isiniwalat niya na ito ay isang lalaking nagngangalang Zion. Nabigla si Ira dahil nababalitang si Zion ay isang napakagwapong mangkukulam. Alam siya ng lahat ng babae, kaya nagsimulang magpanik si Ira. Pupunta si Zion sa kanilang bahay, kaya sinabi niya na kailangan niyang bumili ng bagong damit pangkatulong. Inisip ni Conan kung dapat ba talaga niyang hayaan ang ibang lalaki na makilala si Ira, ngunit sinabi ni Ira na walang oras para makipag-usap. Kailangan niyang magpaayos ng kuko, at higit sa lahat, gusto niyang magbawas ng timbang. Nagmadaling umalis si Ira para maghanda, at iniwan niyang si Conan para magtaka kung ano ang nangyayari. Pagbalik sa kastilyo, ipinaliwanag ni Risha kay Marika na ang isang maharlikang salamangkero ay dapat may direktang utos mula sa maharlika para lumabas sila. Kailangang puntahan ni Zion si Conan, kaya uutusan siya ni Marika na bantayan siya habang bibisitahin niya ito. Hindi makapaniwala si Risha na napili si Zion dahil gusto niyang maging estudyante si Conan. Pagkatapos lang, may ilang kapatid na babae ni Marika na humarang sa kanilang daan. Nabalitaan nilang may reputasyon ang nobya ni Marika, ngunit malinaw na hindi dalisay ang kanilang mga intensyon. Sinabi lang ni Risha sa kanya na wala itong kinalaman sa kanila, at inutusan niya silang lumayo sa kanilang daan. Pagbalik kay Conan, iniisip niya kung anong klaseng tao si Zion. Dumating agad si Marika, at nabigla siya. Ipinaliwanag ni Conan na inihahanda niya ang kanyang sarili sa tuwing makikita niya ito, kaya ang hindi inaasahang pagkakita sa kanya ay naging dahilan para kabahan siya sa hindi kapani-paniwalang kagandahan nito. Patuloy na ibinuhos ni Conan ang pagiging maginoo, ngunit nakita natin na sapat na ang narinig ni Zion. Lumabas siya ng karwahe, at agad na natahimik si Conan. Naramdaman niya ang hindi kapani-paniwalang presensya ni Zion at nagsimulang tumaas ang tensyon. Gayunpaman, naputol ito ni Ira, habang humahadjadjak ito dahil sa kaba. Patuloy na pinagmamasdan ni Conan ang mangkukulam at napansin kung gaano katindi ang kanyang mahiwagang kapangyarihan. Mahirap ding ilarawan ang density nito at inihambing ito ni Conan sa honey. Hindi pa siya nakaramdam ng ganito noon, at ito ay isang ganap na kakaibang uri ng mahiwagang kapangyarihan kaysa kay Grandmaster Bluechis. Naisip ni Conan kung paano mas mahusay sa mahika ang lalaking ito kaysa sa sinumang maharlikang mangkukulam na nakilala niya sa kastilyo. Talagang hinahangaan siya ni Conan bilang isang mangkukulam, kaya formal niyang ipinakilala ang kanyang sarili. Sinabi niya na gusto niya itong tawaging Professor Honey, ngunit sinabihan siya ni Zion na sumipa ng mga bato. Inutusan siya ni Zion na tawagin siya bilang Master Zion at ipinaliwanag niya na kinasusuklaman niya ang mga batang lalaki. Inihayag ni Zion na hindi niya tinanggap ang posisyon bilang guro ng mahika ni Conan, at ayaw niya rito ngayon. Sinabi lang sa kanya ng Grandmaster na may isang kawili-wiling batang dapat niyang makilala, kaya nga siya nandito. Nandito rin si Darius, at sinabi niyang ang trabaho niya ay protektahan sina Marika at Zion. Iniisip ni Conan kung si Zion ay katulad ng iniisip ni Ira at sinabi naman ni Ira na siya nga. Ipinaliwanag ni Conan na hindi niya talaga maintindihan kung ano ang cool, ngunit mula sa kanyang narinig, sinabi niyang siguradong kahanga-hanga si Zion. Nagalit si Zion nang inakala niyang pinagtatawanan siya ni Conan, ngunit tiniyak sa kanya ni Conan na hindi. Hindi alam ni Zion kung ano ang gagawin sa batang ito, kaya napagpasyahan na lang niya na medyo kakaiba siya. Ipinapalagay ni Conan na si Marika ay pumunta lamang upang dalhin si Zion upang makipagkita sa kanya, ngunit tiniyak niya sa kanya na gusto rin niyang bumisita. Hindi ito pinabayaan ng kaakit-akit na si Conan, at sinabi niya sa kanya na ganoon din ang nararamdaman niya. Sawang-sawa na si Zion na marinig silang magsalita ng ganito, at ipinaalala niya sa kanya na narito pa rin siya. Gusto niyang magkaroon ng masayang pag-uusap si Conan tungkol sa mahika kasama niya, kaya masayang pumayag si Conan. Nakita ni Darius ang mukha ni Zion, at nahalata niya na gusto lang ni Zion na pagtripan si Conan. Sinimulan ni Zion sa pagtatanong kung ano ang alam ni Conan tungkol sa mga compound spell. Ipinaliwanag ni Conan na ang mga spell ay inilalabas mula sa isang magic circle na iginuguhit gamit ang mahiwagang kapangyarihan. Ang mga compound spell ay nalilikha sa pamamagitan ng paghahati at pagsasaayos ng mga magic circle.
Tinanong siya ni Zion kung ilang section ang kaya niyang hawakan, kaya isiniwalat ni Conan na kaya niyang gawin ang 31 sections. Hindi inaasahan ni Zion ang sagot na ito, at sinabi ni Conan na kaya niyang umabot sa 32, ngunit kung minsan ay nabibigo ito. Sinabi ni Zion na hindi naman iyon masyadong hindi maganda, at kaya niyang umabot sa 50. Natigilan si Conan, ngunit gusto lang marinig ni Zion kung paano nalampasan ni Conan ang hurdle na 20 section. Kilalang kilala itong mahirap, kaya isiniwalat ni Conan na nag-layer crest siya. Hangang-hanga si Zion nang marinig niyang nakarating doon si Conan ng mag-isa, at ipinaliwanag ni Conan na gumamit siya ng maraming maliliit na trick. Hindi inaasahan ni Zion ang lahat ng ito, ngunit ngayon ay may katuturan na ang lahat. Gusto talaga ng ibang mga maharlikang mangkukulam na maging guro ni Conan, at ngayon alam na ni Zion kung bakit. Talagang nagalit sila dahil ang isang mahusay na estudyanteng tulad ni Conan ay hindi madalas pumupunta rito. Napagtanto na ngayon ni Zion na talagang na-invest sila kay Conan dahil isa itong pambihirang talento. Tapos na si Zion sa mga tanong, kaya sinabihan niya si Conan na ipakita sa kanya kung ano ang kaya niyang gawin. Gusto ni Conan na ipakita muna sa kanya ni Zion kung paano gawin ang 50 sections, ngunit tumanggi si Zion. Sinabi niya na walang saysay na ituro ito sa isang taong hindi kayang gawin ito, at hindi niya sasayangin ang kanyang oras. Sinabihan niya si Conan na patunayan kung ano ang kaya niya at humingi ng pagtuturo ng patas at tapat sa pamamagitan ng pagiging isang mabuting guro. Sigurado si Marika na hindi kailanman papayag si Conan doon, ngunit mali siya. Gusto talaga ni Conan na matuto mula sa pinakamahusay na maharlikang mangkukulam. Kaya, hiniling niya kay Zion na turuan siya. Paulit-ulit niyang pinupuri dahil gusto talaga niyang matuto kung paano gumawa ng 50 section. Sapat na ang narinig ni Zion, at sinabihan niya si Conan na huwag siyang tawaging Master Zion dahil hindi pa niya ito kinikilala. Gayunpaman, pumayag siyang ipakita kay Conan kung gaano siya kagaling. Isiniwalat ni Zion na mayroon siyang 3-star crest ng Earth, at ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang magpatawag ng pader. Inutusan niya si Conan na subukang sirain ito gamit ang mahika. Kung hindi, aalisin niya ito bilang isang estudyante. Bago pa man niya subukan, sinabi ni Zion na gusto niyang makita ang waterbed na matagal na niyang naririnig. Si Conan ang lumikha nito, kaya inanunsyo ni Zion na magmasid siya habang nagpapahinga, at sinabihan niya si Conan na gawin ang kanyang makakaya. Sa sandaling mahawakan ni Zion ang kama, labis siyang naaliw sa labis na ginhawa. Parang una nito ng mga balahibo ng higaan, at agad siyang nakatulog sa sandaling humiga siya rito. Hinawakan ni Conan ang pader, at napansin niya na talagang matigas ito, ngunit makinis din. Gayunpaman, ang pinakanamumukod tangi ay ang densidad ng mahiwagang kapangyarihan nito na hindi kapani-paniwala. Sa sandaling ito, naisip ni Conan ang mga pangunahing kaalaman na itinuro sa kanya ni Jennifer. Ang mahika ay isang crest, at ang crest ay nangangahulugang isang magic circle. Lumilikha si Cassandra ng iba't ibang spell sa pamamagitan ng pagsasaayos ng iba't ibang magic circles, at ang mga magic circle na iyon ang nagiging base ng bawat spell. Ang compound magic ay tumutukoy sa bilang ng beses na hinati at muling binuo ang base magic circle, at ito ang asensya ng mahika. Ipinapakita ng numerong ito ang antas ng mahika at mga pagbabago. Tungkol naman sa pader na ito, natukoy ni Conan na ito ay isang kristal ng compound magic na may mahigit 40 seksyon. Talagang hindi kapani-paniwala ito, at napaisip siya kung paano mapapalaki ng isang tao ang mga seksyon ng ganito kalaki. Pagkatapos, nagulat si Marika nang sabihin ni Conan na dapat silang mag-usap. Gusto ni Conan na hintayin na magising si Zion, ngunit iniisip ni Marika kung magandang ideya ba iyon. Ipinaalala niya kay Conan na mabibigo siya kung hindi niya masisira ang pader, ngunit ipinahayag ni Conan na maaari niya itong sirain anumang oras niya gusto. Maya-maya, nagising si Zion at sinabihan siyang natulog siya ng 2 oras. Nakita niyang nakarelax si Conan at inakala niyang sumuko na lang siya sa pagsira ng pader. Tiwala pa rin si Conan gaya ng dati, kaya tinanong niya si Zion kung handa na ba siyang makitang masira niya ito. Sinabihan siya ni Zion na ituloy na lang, kaya ginamit ni Conan ang kanyang Arubo spell. Dahil dito, nabubuo ang maliliit na bilog ng tubig sa pader, at napagtanto ni Ira na ito rin ang spell na ginamit ni Conan sa paglalaba. Ipinaliwanag ni Conan na ang pader na ito ay gawa sa lupa,
na nagiging lubhang marupok kapag sumisipsip ito ng tubig ng higit sa kapasidad nito. Humanga si Zion, ngunit nagtataka siya kung bakit ginamit ni Conan ang Arubo spell gayong ang espesyalidad niya ay ang Auri spell. Simple lang ang sagot ni Conan, dahil sinabi niyang ginawa lang niya ito dahil mas madali ito. Muling namangha si Zion dahil sa halip na gumamit ng puwersa, nakita ni Conan ang pader bilang dumi at piniling hugasan na lang ito. Ipinaliwanag ni Zion na may mga spell na tugma sa ilang mga sitwasyon at paksa, at ang trabaho ng isang mangkukulam ay makita ito. Itinuring ito ni Conan bilang isang papuri, at iniisip niya kung nangangahulugan ba ito na si Zion ang magtuturo sa kanya. Ipinaalala sa kanya ni Zion na siya ang gagawa ng desisyong iyon, at kinumpirma niya na si Conan ang magiging estudyante niya simula ngayon. Sinabi niya kay Conan na siya ang pinakamaswerteng bata sa mundo, at sumang-ayon si Conan sa kanya. Sinabi niya na hindi lamang niya natagpuan ang kanyang guro ngayon, nasa tabi rin niya si Marika. Muling nainas si Zion, at ipinaalala niya kay Conan na ang kanyang guro ay mas mahalaga kaysa sa kanyang fiancé. Ngayong estudyante na niya si Conan, maraming dapat gawin si Conan. Maraming bagay ang ituturo sa kanya ni Zion, at tutulungan pa niya ito sa kanyang mga eksperimento. Napaisip si Zion kung ano ang gagawin ni Marika, at nabigla siya. Ipinaliwanag niya na si Conan ay uunlad ng husto at angat sa mundo, kaya't ang mga babae ay mag-aagawan sa kanya. Hindi ito may kakaila ni Marika dahil si Conan ay lumaki na ng husto upang maging estudyante ng isang maharlikang mangkukulam. Mabilis siyang umaangat, at isa pa rin siyang prinsesa na may mababang katayuan. Talagang nadidismaya si Marika sa sarili at alam niya na kung hindi siya gagawa ng isang bagay, walang magiging kinabukasan kung saan sila magkasama ni Conan. Nagsimulang manginig si Marika sa kaba, kaya sinabihan ni Conan si Zion na huwag siyang maging masama sa kanya. Napansin ni Conan na mahilig si Zion na maging masama sa mga babae, at siya ang tipo na huli na itong napagtanto. Talagang binabaligtad ni Conan ang sitwasyon ng lalaking ito, dahil sinabi niya na siya ang tipo na magiging masama sa isang babaeng gusto niya para lang makita itong ninakaw mula sa ilalim ng kanyang bantay. Talagang sinasaktan siya ni Conan kung saan masakit. Kaya sinabi ni Zion na tama na at iniisip ni Conan kung may nasabi ba siyang mali kay Professor Honey, pero sinabihan lang siya ni Zion na huwag siyang tawaging ganoon.